Si Al ay isang ordinaryong magsasaka na hindi sinasadyang tumaas ng husto ang kanyang stats habang nagtatanim ng kanyang malaking talong. Gayunpaman, nang iligtas niya ang isang kaakit-akit na prinsesa mula sa pag-atake ng demonyo, kinuha siya bilang personal na tagapagbantay niya, ngunit nauwi sila sa relasyon. Isang umaga, habang si Al ay papunta sa kabisera para magbenta ng kanyang mga ani, nakita niya ang ilang adventurer na nakikipaglaban at natatalo laban sa isang dragon, kaya nagpasya siyang tumulong. Gusto niya lang ilihis ang atensyon ng dragon para makatakas sila, pero nang ihagis niya ang isang carrot dito, sumabog ito, na ikinagulat ng mga adventurer. Napagtanto na isa na siya sa mga sobrang lakas na bida na madalas niyang marinig. Bumalik si Al sa kanyang karawahe at nagmaneho paalis, iniwan ng mga adventurer na nagtataka kung sino ang misteryosong tumulong sa kanila. Nang makarating si Al sa kabisera, iniligtas niya ang isang dalaga mula sa isang lalaking nakasuot ng hood na nakasakay sa kabayo na umagaw sa kanya. Inis, tinangka siyang saksakin ng lalaki gamit ang isang maliit na kutsilyo, ngunit dahil sa kanyang sobrang liksi, madali niyang naiwasan ang mga atake nito at naaga ang sandata. Habang kinakaladkad ng mga gwardya ang lalaki paalis, lumapit ang dalagang iniligtas niya. Siya para pasalamatan siya sa pagligtas sa kanya. Sinabi ni Al na wala yun at umalis bago pa man niya may tananong kung ano ang pangalan niya. Kalaunan, habang paalis na si Al sa syudad, nilapitan siya ng babaeng nailigtas niya kanina para muling magpasalamat at formal na ipakilala ang sarili bilang si Fal, ang unang prinsesa ng kaharian ng Magus. Bukod pa rito, inalok niya siya ng posisyon sa palasyo, ngunit tinanggihan niya ito. Umaasang mababago ang isip niya, inalok ni Fal na bigyan siya ng kaunting lupa malapit sa kabisera, kaya tinanong ni Al kung bakit gustong-gusto niyang pumayag siya sa alok niya. Ipinaliwanag ni Fal na yun ay dahil ang lalaking inarmasin niya ay may karaniwang estado na 500. Naguguluhan, tinanong ni Al kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya ipinaliwanag ni Fal kung paano naiiba ang mga estado ng isang normal na tao kumpara sa isang adventurer, knight, at bayani. Nang tanungin niya kung maaari niyang makita ang mga estado nito, biglang dumating ang mga adventurer na nailigtas niya, kaya napunta sa kanila ang atensyon. Sinabi nila sa mga gwardya na tapos na ang kanilang misyon, pero hindi sila ang nakatapos. Habang ipinapaliwanag nila kung ano ang nangyari sa kanilang laban sa dragon, napagtanto ni Fal na si Al ang siyang nagligtas sa kanila. Gayunpaman, nang lumingon siya para tanungin siya tungkol doon, nakita niyang umaalis na ito sakay ng kanyang karwahe. Noong mga sandaling yun, ipinaalam ng isang mensahero kay Fal na kailangan siya sa palasyo, at pagdating doon, ipinahayag ng mga kabalyero na papalapit sa lungsod ang isang kawan ng mga halimaw. Nakakagulat ito dahil nagkasundo na sa kapayapaan ang mga demonyo at tao at habang nagtataka ang hari kung ano ang nangyayari, ibinunyag ni Cecil na punong tagapangasiwa na naiugnay na niya ang lahat ng kainahinalang aktibidad na nangyari ng araw na yun kay Romeo Vanded, isa sa mga kumander ng hari ng mga demonyo na gustong maghayganti sa mga tao. Iminungkahi niya noon na tumakas ang hari at ang prinsesa bago dumating ang kulumpon, at pagkatapos ng pinagsamang pagsusumamo sa payat na matanda upang iligtas ang kanyang sarili at ang kanyang anak, pumayag din silang tumakas mula sa lungsod. Samantala, kararating lang ni Al sa bahay, at habang sinusubukan niyang magpahinga, kumatok sa kanyang pintuan si Testa, ang kanyang kaibigan mula pagkabata, upang sabihin sa kanya ang tungkol sa dumarating na kulumpon ng mga halimaw. Nang marinig ito, dali-dali si Al sa kanyang bukid para tignan ang kanyang mga pananim, at nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang hindi pa ito winawasak ng mga halimaw. Sa sandaling yun, napansin niya ang mga halimaw, kaya nagtago siya sa likod ng isang puno at napansin niyang sila ay binabalewala ang lahat sa paligid habang tinatahak nila ang daan patungo sa kabisera. Sa una, binalak ni Al na huwag silang pansinin. Gayunpaman, nang maisip niya ang magiging epekto ng pagkawasak ng kabisera sa kanyang mga produkto, nagpasya siyang oras na para magpakabayani. Kasabay nito, sa isang lugar sa gubat, ang hari at prinsesa ay inihatid sa ligtas na lugar ni Cecil at ng isang grupo ng mga kabalyero. Nang dumating sila sa isang patay na daan, iminungkahi ni Fal na bumalik na sila, ngunit sinabi ni Cecil na hindi na kailangan. Iginiit niyang nasa tamang lugar sila, at sa sumunod na sandali, inatake niya ang hari. Sinubukan ng mga kabalyero na ipaghiganti ang kanilang hari, pero madali silang pinabagsak ni Cecil. Pagkatapos, nagsimula siya sa isa sa mga nakakainip na talumpati ng kontrabida, at pagkatapos noon, nagbagong anyo siya,
at ipinakita na siya pala ang demonyong si Romeo. Dagdag pa rito, ipinahayag niya na, hindi tulad ng dating amo niya, ang demonyong hari, na naghangad na wasakin ang kanilang kaharian, gusto niyang pamunuan ito sa pamamagitan ng pagpapanggap na hari. Nang tangkain niyang tamaan si Fal at ang hari ng isang spell, hinarang ito ng hari sa pamamagitan ng paggawa ng iba't ibang bilog ng mahika. Sa kasamaang palad, dahil sa kanyang pinsala, masyado siyang mahina para mapanatili ang mga bilog, kaya si Fal. Pinatibay ito sa pamamagitan ng paggamit din ng gayong mahika at pinatibay ito. Gamit ang kanilang pinagsamang lakas, sinubukan nilang pigilan ang mahika ni Romeo, pero masyadong malakas ang demonyo para sa kanila. Noong malapit na niyang ipadala sila sa kabilang buhay, biglang sumulpot si Al na may asarol at sinupalpal ang kanyang mahika. Nagulat, sinubukang atakihin ni Romeo si Al, pero nahuli ni Al ang kanyang talam gamit lamang ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, ibinato niya si Romeo sa bundok, na ikinagalit niya, kaya nagdesisyon siyang maging pinakamalakas na kalaban. Sinipsip niya ang mga kapangyarihan ng mga halimaw na pinakamalapit sa kanya at nagbalik sa kanyang tunay na anyo. Gayunpaman, bago pa man siya makapanakit, ipinakita ni Al sa kanya na siya ang bago at pinahusay na Saitama. Pagkakita pa lang ng mga halimaw na natalo si Romeo, tumakas sila para sagipin ang kanilang buhay. Kinabukasan, nagpasalamat ang pamilya ng hari kay Al at ginantimpalaan siya ng 33,000 metro kwadrado ng sakahan kapalit ng pagsali niya sa Adventurers Guild. Kinabukasan din, pumunta siya sa guild kasama si Fal, na nagbalat kayong ordinaryong mamamayan. Bago sila pumasok, sinabi ni Fal na panatilihing lihim ang kanyang pagkatao at hiniling sa kanyang tawagin siya bilang Philia habang nasa guild sila. Dahil dito, tinanong ni Al kung akala ba niya na siya si Clark Kent, kaya ipinaliwanag niya na dahil sa kanyang engkantadong hairpin, iba ang makikita sa kanya ng ibang tao. Sa pag-alala nito, pumasok si Al sa gusali, at agad siyang sinalubong ng guildmaster, na dinala siya sa front desk para simulan ang kanyang pagpaparehistro. Habang nagpapakilala si Al kay Helen, isa sa mga receptionist, kumulo ng malakas ang kanyang tiyan. Pagkatapos nito, pinakain siya ni Helen ng pie, at nang matapos siya, tinanong siya nito ng ilang tanong. Habang sinasagot niya ang mga ito, pumasok ang mga adventurer na iniligtas niya mula sa dragon, at nang nakita nila si Al, nabanggit nila na siya ang nagpabagsak sa dragon. Nang marinig ito ng ibang mga adventurer sa silid, nagsimula silang magbulungan, ngunit sinubukan itong itanggi ni Al. Pinuri ng mga adventurer ang kanyang lakas at nagpakilala sa kanya bago sabihing maaasahan niya sila bilang kanyang mga nakatatanda kung kailangan niya ng tulong. Pagkaalis nila, ipinaalam ni Helen kay Al na dahil isa siyang bagong adventurer, magsisimula siya bilang G-rank. Pagkatapos ay iniabot niya ang isang form na may listahan ng mga materyales na kailangan niyang tipunin para makumpleto ang kanyang unang quest. Naglalaman din ang listahan ng mga detalye tungkol sa mga halimaw na maaari niyang makaharap sa lugar at kung paano iwasan o talunin ang mga ito. Bago siya payagang magsimula sa misyon, binigyan ni Helen si Al ng isang balabal na puno ng mahika at nagpapalakas sa depensa ng gumagamit. Pagkatapos niyang magpasalamat sa balabal, umalis siya sa guild kasama si Fal, na nagpaalam na rin nang sabihin niyang may misyon siya. Nang maglaon ng araw na yun, habang kinukuha ang mga bagay sa kanyang listahan, nakakita si Al ng isang kaliskis na hindi pa niya nakikita. Habang sinusubukan niyang alamin kung sa anong halimaw ito galing, bigla siyang sinunggaban ng isang babaeng orko na nag-iinit. Buti na lang, bago pa man mawala ang kanyang pagkabirhen, dumating si Jake at napatay ang orko, na iligtas si Al mula sa nakakatakot na sana'y mangyayari sa kanya. Dumating sina Luke at Lamia pagkatapos, at inasar si Al dahil sa kanyang kakayahang makaakit ng mga pangit na halimaw imbes na mga masasamang tao. Nang tumigil sila, ipinakita ni Al sa tatlo ang kaliskis na natagpuan niya, at nagulaan sila kung kaninong halimaw ito. Sa huli, nagpasya silang bumalik sa bayan, ngunit bago pa sila makahakbang, sila ay tinamaan ng isang masamang aura. Ang aura ay nakakatakot kaya nanatili silang nakatayo, parang na-estatwa habang dumadaan ang halimaw na nagtataglay nito. Nagawa ni Al na igalaw ang kanyang ulo para tingnan ang stats ng halimaw, at ang nakita niya ay lalong nagpakilabot sa kanya. Kinaumagahan, habang nakikipag-usap si Helen sa isang matandang babae, pumasok si Al at sinabi kay Helen na may gusto siyang iulat agad, kaya dinala siya nito sa guildmaster.
Sa opisina ng Guildmaster, isinalaysay ni Al at ng iba pang adventurers ang kanilang nakasalamuha sa halimaw. Sa nakita ni Al, ang lakas ng atake nito ay 230,000 at kung aatakihin nito ang syudad, wawasakin nito. Nang banggitin ni Locke na ang halimaw ay tinatawag na masamang dragon na Ouroboros, labis na nagulat ang Guildmaster at si Helen. Iminungkahi naman ni Jake na pansamantalang isara ang gubat at ipinakita ang kaliskis na nahanap niya. Pagkakita pa lang ni Helen dito, bumalik sa kanyang alaala ang pagtakbo nila ng kanyang nakababatang kapatid sa gubat. Nang dumating ang alaala sa kung saan naging biktima ng Ouroboros ang kanyang kapatid, nawala ng malay si Helen. Lumabas, ikinagulat ng lahat. Habang nakikipag-usap sa isa, ang matandang babae, nalaman ni Al na walang alaala si Helen ng kanyang pagkabata. Nangyari raw na natagpuan siya at ng kanyang asawa si Helen na walang malay sa tabi ng ilog at inampon nila. Sabi ng isa, maaaring nakatagpo ni Helen si Ouroboros noon, at ang pagkarinig tungkol sa kanya ay nagdulot ng kung ano sa kanya. Pagkarinig nito, ipinangako ni Al na mag-iimbestiga sa pamamagitan ng pagbisita sa aklatan upang tingnan kung may makita siyang anumang impormasyon na may kaugnayan sa panahon na natagpuan si Helen. Dahil sa kanyang determinasyon, pinakiusapan siya ng isa na maghintay at bumalik pagkalipas ng ilang sandali na may dala ilang gamot na pampagaling. Sinabi niya sa kanya na kunin yun bilang bayad sa kanyang investigasyon dahil gusto rin niyang malaman ang tungkol sa nakaraan ni Helen. Habang papalabas si Al ng guild, isang cartero na nagngangalang Rex ang dumating para bigyan siya ng liham mula sa kanyang ina, kaya nagtaka si Al kung paano siya nito natagpuan. Kalaunan, sa aklatan, tinanong ni Al ang librarian tungkol sa isang sirang ulat mula noong panahon na natagpuan si Helen. Sinabi ng babae sa kanya na ilang piling tao lamang ang may access upang basahin ang mga sirang ulat, at nang magsimula na siyang makiusap sa kanya, dumating si Fal. Hiniling niya sa babae na payagan si Al na basahin ang sirang ulat, at masayang pumayag ang babae. Nahanap ni Al ang ulat na hinahanap niya, at matapos itong basahin, natuklasan niyang may isang nayon malapit sa kung saan natagpuan si Helen na winasak. Ayon sa mga ulat ng saksi, ang nayon ay ginawang yupak, at ang tanging natagpuan nila ay mga kaliskis ng Ouroboros. Ipinaliwanag ni Fal na kilala ang Ouroboros na kumain ng pagkawasak at kawalan ng pag-asa para mabuhay ng matagal, ngunit pagkatapos ng laban sa kanyang likas na kaaway, ang mabait na dragon na si Mirage, pinaniniwalaang namatay na ito. Gayunpaman, dahil nagpakita ito kamakailan, nagkasundo sina Al at Fal na ang mga aklat ng kasaysayan ay mali. Gamit ang bagong impormasyong ito, nagpas siyang pumunta si Al sa nayon upang mag-imbestiga pa, at sinabi ni Fal na sasamahan niya ito. Kinabukasan, dumating sila sa nawasak na nayon, at habang naghahanap sila ng mga pahiwatig, narinig ni Al ang isang tinig na tumatawag sa kanya. Agad siyang nagmadali sa direksyon kung saan ito nagmumula at natagpuan ang may-ari. Habang nakikipag-usap siya sa bata, nagtaka ang naguguluhang si Fal kung nawala na ba sa katinoan si Al at nagtanong kung sino ang kanyang kinakausap. Nakakagulat, sa mismong sandaling yun na pagtanto ng uto-utong gago na isang multo ang kanyang kausap. Nagpakilala ang bata bilang Ryan at sinabing ilang taon na siyang naghihintay na may makarinig sa kanyang boses. Pagkatapos, tinanong niya si Al kung saan niya nakuha ang kanyang balabal, at sinabi ni Al na regalo yun mula kay Helen, na ikinagaan ang loob ng bata. Ibinunyag niya na ang balabal ay kanya noong nabubuhay pa siya, at pagkarinig nito, ipinatong ni Al ang bahagi nito sa balikat ni Fal. Sa una, akala nang nag-iisip ng kung ano-ano na prinsesa na binobola siya nito, pero nang ipukol ni Al ang atensyon niya kay RHY, natakot siya. Lumabas na dahil pag-aari ni RHY ang balabal, pinahihintulutan nitong makita at makausap ng sinumang nagsuot nito. Kasama niya, tinanong ni Al si RHY kung sino siya, at isiniwalat ni RHY na siya ang nakababatang kapatid ni Helen. Nagulat si Al at sinabi kay RHY na walang maalala si Helen tungkol sa kanyang pagkabata, na nagtulak kay RHY na sabihing nasa panganib ang buhay niya. Para maintindihan ni Al at Fal kung bakit nanganganib ang buhay ni Helen, ikinwento ni RHY ang nangyari 15 taon na ang nakalipas. Isa itong normal na araw, at habang naglalaro siya, tinawag siya ni Helen para mananghalian. Ang biglaang paglitaw niya ay naging dahilan para matapilok siya at mahulog, kaya nag-alala ito sa kanya na parang inahin.
Habang sinusubukan niyang pigilan siya, biglang bumalat sa lugar ang madilim na aura ni Alrabarros, at nagsimula siyang sumalakay sa nayon. Tumakbo pabalik sa nayon ang magkapatid, umaasang makita ang kanilang mga magulang, pero si Alrabarros at ilang nakaligtas lang ang natagpuan nila. Matapang na ipinagtanggol ng isa sa mga bata ang kanyang pamilya, pero naiirita si Alrabarros sa kanyang katapangan. Sinabi niya na ang pag-asa ay parang lason sa kanya, kaya kailangan niya itong alisin, at habang ginagawa niya ito, sinabi ni RHY kay Helen na kailangan nilang tumakbo. Ayaw ni Helen dahil naniniwala siyang buhay pa ang kanilang mga magulang, pero si RHY. Sinabihan siyang tumigil sa pagiging ilusyonada. Habang tumatakbo sila, hinabol sila ni Alrabarros, at nang hindi na makatakbo si Helen, siya ay nadapa. Lumapag si Alrabarros sa likod niya at sinubukang kainin siya, ngunit pinigilan siya ni RHY sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang daga sa mata nito. Nakaramdam ng pagmamalaki si RHY na nasugatan niya ang dragon, ngunit pinagaling ni Alrabarros ang kanyang sarili at ibinaling ang kanyang atensyon kay RHY. Nagmakaawa si Helen kay RHY na tumakbo, ngunit nanindigan ang bata at nasaktan. Dahil sa labis na pagkalungkot, dinaluhan ni Helen ang kanyang kapatid, at habang yakap niya ito, si Alrabarros nagsimulang magmayabang. Natutuwa siya sa nakikita niyang pagkasiphayo sa mukha ni Helen at sinabi niyang ito ang paborito niyang tingnan. Pagkatapos, sinabi niya kay Helen na ililigtas niya ang buhay nito. Gayunpaman, nangako siyang babalik pagkatapos ng 15 taon para tapusin siya at ang kanyang mga bagong kaibigan. Sa kanyang huling hininga, mahinang sinabi ni RHY kay Alrabarros na hindi niya ito papayagan na saktan ang kanyang kapatid, kaya sinabi ng dragon na pananatilihin niya ang kaluluwa ni RHY sa mundo upang masaksihan niya ang pagkamatay ni Helen sa hinaharap. Pagkatapos sabihin ito, naglaho si Alrabarros na parang ang buhok ni Saturday Ama, iniwan si Helen na nagdadalamhati. RHY. Sa kasalukuyan, ibinunyag ni RHY na si Alrabarros ay walang iba kundi isang mapamaslang at sikopatang butiki. Ginugol ng masamang dragon ang kanyang oras sa pagwasak ng mga baryo at lungsod, ngunit palaging nag-iiwan ng isang nag-iisang nakaligtas para ikalat nila ang kwento at magdulot ng takot sa mga tao. Sinabi ni RHY na pagkatapos niyang mamatay, ang kamalayan ni Alrabarros ay damaloy sa kanya at natutunan niya na ang dragon ay lumalakas sa pamamagitan ng pagpapakain sa negatibong enerhiya ng kanyang mga biktima. Ngayong nagising na siya mula sa kanyang mahabang pagkakatulog, pupuntahan niya si Helen at ang mga taong malapit sa kanya. Nakiusap si RHY kay Al na iligtas ang buhay ni Helen, ngunit sabi ni Al kahit si Superman ay walang magagawa laban kay Alrabarros. Sinabi naman ni RHY na kung mapipigilan nila ang daloy ng negatibong enerhiya na ikinabubuhay ni Alrabarros, mapapahina nila ito at magkakaroon sila ng pagkakataong lumaban. Pumayag si Al na subukan, at bago umalis kasama si Fal, binili ni RHY kay Al ang isang mensahe para kay Helen. Nang makabalik sila sa kabisera, umalis si Fal para pangasiwaan ang paglikas ng mga tao habang hinahanap ni Al si Helen. Hindi niya alam, umalis na si Helen sa bahay at napadpad sa kagubatan para makipagkita kay Alrabarros dahil nabalik na ang kanyang mga alaala, at akala niya kaya niya siyang harapin ng mag-isa. Pinuri ni Alrabarros ang kanyang kamangmangan at saka siya sinimulang kutsain, sinasabing kasalanan niya kung bakit namatay si RHY. Dagdag pa, sinabi niya sa kanya na lahat ng tao sa kabisera ay mamamatay rin dahil sa kanya, at nagmakaawa si Helen sa kanya na iligtas ang kanilang buhay. Habang mas lalo siyang nagmamakaawa, mas lalo siyang nalulugmok sa kawalan ng pag-asa, at nasiyahan si Alrabarros sa bawat segundo nito. Umaasang mapapayag siya, inalok ni Helen ang kanyang buhay kapalit ng buhay ng iba, ngunit ipinakita ng kalupitan ni Alrabarros na wala itong halaga dahil mamamatay silang lahat. Pagkarinig nito, nag-atubili si Helen na itarak ang punyal sa kanyang lalamunan, ngunit si Alrabarros ay isang dalubhasang manlilinlang, at nakumbinsi niya itong gawin. Nang malapit na niya itong gawin, dumating si Al at pinigilan siya, na ikinagalit ni Alrabarros, kaya tinulak niya ito upang mapaalis sa daan. Sa kabutihang palad, napigilan ang suot ni Al na lubhas siyang masaktan, kaya't bumangon siya at sumugod upang suntukin si Alrabarros sa mukha. Nakakagulat, malakas ang suntok para itulak si Alrabarros paatras, ngunit hindi ito nagpatamba sa kanya. Pinuri niya si Al sa paghuli sa kanya nang wala sa oras,
At kinilala ni Al na siya ay higit na mas mahina kaysa kay Al Rabarose. Gayunpaman, nangako siya kay Helen na poprotektahan niya ito, na nagpaalala sa kanya noong sinabi rin ni RHY ang ganoon sa kanya. Hinamon ni Al si Al Rabarose, na bumuga ng galit bago tangkaing atakihin si Al. Sa kanyang inis, nailigin ni Al ang mga atake nito, sinisiguradong lumalayo bago makasuntok si Al Rabarose. Kahit noong bumuga ng apoy si Al Rabarose sa kanya, hindi sumuko si Al at sinubukang harapin itong muli. Nang makita ito, nagmakaawa si Helen kay Al na tumakbo na para iligtas ang kanyang buhay, at nang magsimula siyang magtunog na parang yung mga karakter na ang tanging papel ay magpatakbo ng kwento, hinawakan siya ni Al. At tumakbo, sinabi niya sa kanya na tumigil sa pag-arte at pag-iisip ng ganoon dahil hindi niya hahayaang mamatay ito. Dagdag pa, binigyan niya ito ng talumpati tungkol sa kung paano hindi niya kasalanan ang nangyari 15 taon na ang nakalipas. Gayunpaman, nagtalo pa rin ang babae na kasalanan niya yun, kaya sinabi niya sa kanya na tumahimik muna ito at sinabi sa kanya kung ano ang ipinapasabi ni RHY. Nang marinig ang nakapagpapalakas loob na mga salita ng kanyang kapatid, pansamantalang napunta si Helen sa nakaraan, kung saan nakangiti ng maliwanag si RHY sa kanya. Sa wakas, tinanggap niya ang sinasabi sa kanya ni Al, at sinabi niya sa kanya na ang pag-asa ang tanging paraan para talunin si Al Rabarose. Sa sumunod na sandali, ang madilim na kalangitan ay tinagos ng liwanag, at galit na tinanong ni Al Rabarose kung bakit sinisikap ni Al na hadlangan ang kanyang mga plano. Bilang tugon, tinuya siya ni Al, sinasabing nagsisimula ng hamina ang kanyang kapangyarihan dahil hindi na siya natatakot ni Helen. Sa sumunod na sandali, tinamaan ng liwanag si Al Rabarose, at sumigaw siya na tila nasasaktan. Inis, bigla siyang bumaba, umaasang atakihin si Al, ngunit inupakan siya ng batang magsasaka na siyang nagpatamba sa kanya. Lumapit si Helen kay Al upang tanungin kung okay lang siya, ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, sinaksak niya. Siya, naguguluhan, sinubukan ni Al na inumin ang pampagaling na potion na ibinigay sa kanya ng isa, pero nang inig ang kanyang mga kamay at natapon niya ito. Kinutya siya ni Helen dahil dito at pagkatapos ay aktibo siyang nagsimulang magpanggap na si Jack the Ripper, pero naiwasan ni Al ang lahat ng kanyang mga atake. Nang tumigil siya, tinanong niya kung anong nangyari sa kanya, hindi napapansin na nagbago ang kanyang mga mata. Nang makita niyang sinusubukan niyang pagalingin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mahika, sumugod siyang muli sa kanya, pero bago siya makalapit, lumitaw si Mirage, humaharang sa kanyang daan. Sinabi ni Mirage kay Al na mag-focus at ipinahayag sa kanya na si Al Rabarose ang kumokontrol. Katawan ni Helen, hindi nagustuhan ni Al Rabarose ang ginawa ni Mirage na pagsusumbong sa kanya, at nang magsimula siyang magreklamo, sinabi ni Mirage na huwag muna siyang magsalita. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang atensyon kay Al, na hinihiling sa kanya na kunin ang kanyang kapangyarihan ng pagbabagong buhay at gamitin ito laban kay Al Rabarose. Pagkatapos masipsip ni Al ang kapangyarihan ni Mirage, gumaling ang kanyang sugat, ngunit nang hina si Mirage at bumagsak. Nagawa pa rin niyang turuan si Al kung ano ang gagawin, na nagsasabing maliban kung si Al Rabarose ay malinis, hindi mailigtas si Helen. Nang marinig ito, nagsimulang tuyain ni Al Rabarose si Al, na nagtatanong kung sasaktan niya si Helen para mawala ng kanya. Bilang tugon, sinuntok ni Al si Helen sa tiyan, na ikinagulat ni Al Rabarose, na hindi niya inaasahan na isa pala siyang ganap na tagapagtaguyod ng pagkakapantay-pantay ng kasarian. Tinanong niya kung paano nagawa ni Al na saktan ng isang babae, at sumagot si Al na nagmamakaawa ang mga mata ni Helen na gawin niya yun. Nakita ni Helen na napagtagumpayan ang pagmamanipula ni Al Rabarose, inialok ni Al ang kanyang kamay sa kanya, ngunit pagkahawak niya rito, tinangka ni Al Rabarose na sakupin ang katawan niya. Gayunpaman, laking gulat niya, natuklasan niya na ang tanging iniisip ni Al ay tungkol sa pagsasaka. Wala siyang magamit para sumalakay sa kanya at kontrolin ang kanyang isipan, kaya napaatras siya. Habang sinusubukang unawain ni Al Rabarose ang kanyang pagkatalo, nagising si Mirage at tinapos siya. Bago tuluyang maglaho, nagpasalamat si Mirage sa walang malay na si Al dahil tinulungan siyang talunin si Al Rabarose ng tuluyan. Kalaunan, nagising si Al sa klinika ng guild at nakita niyang binabantayan siya ni Fal at Helen. Nang makumpirma ni Fal na okay na siya, masaya niya itong niyakap ngunit agad ding lumayo nang mapansin niyang masyado siyang dumidikit. Tinanong ni Al kung ano ang nangyari kay Al Rabarose,
at kinumpirma ni Helen na dinalisay siya ni Mirage bago nagpakita ng avatar. Nagulat si Fal nang malaman na lumitaw si Mirage dahil isa lamang itong alamat. Ipinapaliwanag ni Al kung ano ang nagtulak sa kanyang paglitaw, pagkatapos nito tinanong niya si Helen kung walang masamang epekto ang pagiging kinapitan ni Rabarose. Ibinunyag ni Helen na kahit wala na si Rabarose, nakuha niya ang kanyang mga kapangyarihan, at nang makita ni Al at Fal na nagbago ang kanyang mga braso, natakot sila. Tila nagustuhan ni Helen ang katotohanan na mayroon siyang kapangyarihang ito at sinabi sa kanila na siya ay gamitin ang kapangyarihan para tulungan ang mga tao. Nagpasalamat siya kay Al sa pagpahatid ng mensahe ng kanyang kapatid sa kanya at sinabi na simula ngayon, mamumuhay na siya ng masaya bilang pagpaparangal kay Rai, na isinugal ang kanyang buhay para iligtas siya. Ngumiti si Al pagkarinig nito, ngunit binasag ni Fal ang matamis na sandali para itanong kung bakit sila nagtitinginan ng kakaiba. Siyempre, pareho nilang itinanggi ito, at ikinatuwa iyon ni Fal, dahil ayaw niyang ibahagi si Al. Tinanong naman ni Helen si Fal kung sino siya at ano ang relasyon niya kay Al, dahil nagtatago ng mabuti ang kanyang hairpin kaya hindi makilala ang kanyang tunay na pagkatao. Sandaling nabigla sina Fal at Al, pero agad nakabawi si Fal at sinabing kaibigan niya si Al noong bata pa sila. Sa sandaling yun, biglang pumasok sa silid ang guildmaster na si Jake, si Luke, si Lamia at isa pa. Sobra silang nag-alala kina Al at Helen, kaya natuwa sila na maayos ang kalagayan ng mga ito. Habang nag-uusap-usap ang lahat ng sabay-sabay, sumigaw ang isa at pinatahimik sila, sinasabing kailangan ni Al na magpahinga ng mabuti. Tiniyak ni Fal sa kanila na okay lang siya at pinatunayan ito sa pamamagitan ng pagtayo. Nang makita ito, ipinahayag ni Jake na ipagdiriwang nila ang kanilang tagumpay laban kay Ouroboros, sinasabing, nababayaran ito ng Guildmaster. Sinabi ng matanda na hindi niya kayang magpakain ng magarbo, pero sinabi ng mga adventurer na huwag siyang maging kuripot dahil malaki ang ibabayad ng palasyo sa guild sa pagpigil kay Ouroboros. Nang marinig ito, sinabi ni Fal na siguradong makukuha nila ang pera, na ikinagulat ng lahat, pero nang mapansin niya ang pagkakamali niya, agad niya itong tinakpan. Mabuti na lang, walang masyadong nag-isip tungkol dito, at nagtungo silang lahat sa silid pahingahan para magdiwang. Habang nagpapatuloy ang selebrasyon, lumapit si Fal kay Al at sinabi sa kanya na labis siyang nag-alala sa kanya noong lumalaban siya kay Ouroboros. Gayunpaman, nang maisip niya kung gaano siya katapang kahit nahihirapan, nagkaroon siya ng lakas ng loob na ipagtanggol ang kanyang mga kababayan. Di nagtagal, napansin nila si Helen, na ginagamit ang kanyang bagong kakayahan bilang mga pampalipas oras sa party. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Al sa kanyang bukid, at habang siya at si Testa ay naglalakad papunta sa bahay pagkatapos mag-ani, dumating si Rix na may dalang liham mula sa ama ni Al. Sa sulat, tinanong ng kanyang ama kung kumusta na siya at inanyayahan siyang bumisita at makipamuhay sa kanila ng ilang panahon. Matapos marinig ang nilalaman ng sulat, tinanong ni Testa kung kailan huling nakita ni Al ang kanyang mga magulang, at inamin ni Al na hindi niya maalala. Ipinasabi ni Rix kay Testa na siya ang nagtatag ng samahan ng pinakamasamang batang mahilig sa anime. Tiniyak ni Al sa kanya na bibisitahin niya sila kapag natapos na niya ang lahat ng mga misyon na kanyang tinanggap. Nang maglaon noong araw na iyon, habang papunta sa guild, dumaan si Al sa tindahan ng kamatis para bumili ng ilang kamatis. Pagkakatikim pa lang niya, labis siyang nasiyahan sa lasa at tinanong ang nagtitinda kung saan niya nabili ang kanyang mga paninda. Sinabi ng lalaki na kinuha niya ang mga ito sa Lurgus, at halos agad-agad, umalis si Al. Nagpunta siya sa guild para tanungin si Helen kung maaari niyang ipasa ang kanyang quest sa ibang adventurer, dahil pupunta siya sa Lurgus para bisitahin ang kanyang mga magulang at kumuha ng abono. Ikinagulat niya nang sabihin ni Helen na tatanggapin niya ang mga quest at ipinaliwanag na sumasali siya sa mga quest ng mga 2 o 3 beses sa isang linggo. Dahil dito, isa na siyang F-rank adventurer, at nasiyahan siya sa paggamit ng kanyang mga kapangyarihan para pigilan. Mga halimaw, humanga si Al sa pagbabagong ito, at tiniyak niya rito na wala siyang dapat ipag-alala habang siya'y wala. Paglabas ni Al ng guild, nakasalubong niya si Fowl, at nang malaman niyang pupuntahan niya ang kanyang mga magulang, nagpumilit itong sumama sa kanya. Ngunit umalis siya doon ng napakabilis kaya hindi niya alam kung saan siya nagpunta. Maya-maya pa, habang naglalakbay si Al papunta sa Lurgus, nakatagpo siya ng isang lalaking orc. Sa una, akala niya'y gusto siyang maging kaibigan ng orc,
ngunit agad niyang napagtanto na sinusubukan siyang saktan. Tumawag kayo ng ambulansya, pero hindi para sa akin. Sinubukan niyang tumakas pero hindi niya kaya, at muntik na siyang mapahamak kung hindi dumating ang isang babaeng kulay bughaw ang buhok na si Rory at pinatay ang halimaw. Sobrang nasindak si Al, pero nagpasalamat siya kay Rory dahil nailigtas nito ang kanyang mga rice cakes mula sa kapahamakan. Tinanong ni Rory kung bakit siya naglalakbay sa gubat nang walang kasamang armado, at isiniwalat ni Al na isa siyang baguhang adventurer. Pero, sa kung anong dahilan, tila siya ay atraksyon sa mga masasamang loob na orc. Inasar siya ni Rory na sinasabing type lang siya ng mga ito, bago niya ipinakilala ang kanyang sarili sa kanya. Pagkatapos ng mga pagpapakilala, tinanong niya kung saan siya pupunta, at sinabi niya na papunta siya sa Lurgus. Nagkataon, doon din siya papunta at nag-alok na samahan siya hanggang doon. Pero may ilang tutol si Al. Sinabi niya na magkaiba sila ng kasarian at magiging kakaiba kung magsasama silang maglakbay gayong kakikilala pa lamang nila. Bilang tugon, sinabi ni Rory sa kanya na kapag nagtangkang tumingin siya ng masama sa kanya, papatayin niya ito, na ikinatakot ni Al. Nang makita ang reaksyon niya, tiniyak niya na nagbibiro lang siya. Idinagdag pa niya na hindi naman siya kagandahan para subukan siyang ligawan ng isang lalaki. Tinanong ni Al kung palamuti lang ba ang mga mata niya dahil ang nakikita lang niya ay ang ganda niya. Natuwa si Rory sa kanyang papuri, siya'y namula at nagpasalamat, sinasabing alam niyang nagiging magalang lang ito. Sinubukan niyang tutulan ito, pero tinignan siya ng masama ng babae, na ikinatakot niya. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay papuntang Lurgus, bigla silang nakarinig ng papalapit at naghanda sila sa pagtatanggol. Nakakagulat, si Rix lang pala ito, at pumunta siya para maghatid ng sulat mula sa nanay ni Al. Nagulat si Al na natagpuan siya ng kartero doon sa loob ng gubat, at sinabi ni Rix na ginagawa lang niya ang trabaho niya. Pagkaalis ni Riel, tinanong ni Rory kung importante ang liham, at sinabi ni Al na hindi bago ipakita sa kanya ang tambak ng mga hindi pa nabubuksan na liham na ipinadala ng kanyang ina. Sinabi niya na isa sa mga dahilan kung bakit siya dumadalaw sa bahay ay para tigilan na siya ng kanyang ina sa pagpapadala ng mga liham na parang isang tagahanga na gustong-gusto siya. Bagamat ang pangunahing layunin niya ay kumuha ng abono para patubuin ang kanyang mga kamatis. Bago niya namalayan, nagsimula siyang magpakita ng labis na interes at lekturan si Rory tungkol sa mga kamatis at kung paano ito palagwin. Hindi makasunod ang dalaga sa kanya, at nang mapagtanto niya na malapit na niyang punuin ang utak nito, humihingi siya ng paumanhin. Pagkatapos, tinanong niya kung mayroon siyang kapamilya na kasi makulit ng nanay niya, at ibinunyag ni Rory na hindi man lang nag-aalala sa kanya ang kanyang pamilya. Nagulat siya, sinubukan niyang alamin kung bakit, pero isinantabi ni Rory ang tanong niya at nagsimulang maglabas ng tolda at iba pang gamit mula sa kanyang bag. Nagtanong si Al kung paano niya naisiksik ang lahat ng iyon sa bag, at ipinaliwanag ni Rory na ang bag ay parang isang maliit na mundo sa loob. Noon mismo, kumalam ang sikmura ni Al ng napakalakas, kaya naghanda si Rory ng pagkain at ibinigay sa kanya. Nang matapos niyang pahalagahan at suriin ang pagkain na parang isang sikat na kritiko ng pagkain, nagtanong si Al. Rory kung bakit siya pupunta sa Lurgus. Ipinliwanag ni Rory na kasalukuyan siyang nasa yugto ng kanyang pagsasanay, ngunit sinabi niya na tinanggap niya ito pagkatapos malaman mula sa isang mangangalakal na may mga demonyong sumasalakay sa mga tao sa Lurgus. Dahil interesado, nagtanong si Al ng mas maraming detalye tungkol sa mga atake at lokasyon nito. Ngunit sabi ni Rory wala pa naman. Sinabi ni Kapitan Obvious na mapanganib ang misyon na kanyang sinimulan, at sinabi ni Rory na wala siyang pakialam dahil, bilang inapo ng bayani, tungkulin niyang protektahan ang mga tao. Ikinagulat ito ni Al, ngunit hindi nito binago ang kanyang opinyon na masyadong mapanganib ang misyon. Para asikasuhin niya ng mag-isa. Ikinagulat ni Rory ang pag-aalala niya, pero hindi sapat para baguhin ang isip niya. Kaya nagpasalamat siya at tiniyak na kaya niya ang sarili. Pagkatapos ay tumayo siya at nagmungkahing matulog na sila, pero sa halip na tumayo, sinubukan ni Al na humiga sa tabi ng apoy, kaya pinigilan niya ito. Hiniling niya na sumama ito sa loob ng tolda, pero tumanggi ito, sinasabing hindi nararapat na magkasama ang isang lalaki at babae sa loob. Bilang sagot, sinabi ni Rory na hindi niya ito itinuturing na lalaki at sinabi sa kanya na kung mananatili ito sa labas, parating na ang mga orc para sa kanyang pagkabirhen. Natakot sa isipin ng mga orc,
Dali-daling pumasok si Al sa tolda para sumama kay Rory, na nagmungkahi naman na magkwentuhan sila hanggang sa makatulog. Pero, pagkalapat ng kanyang ulo sa unan, agad siyang nakatulog at ginamit si Al buong gabi bilang parang punching bag. Kinabukasan, pagkarating nila sa Lurugos, ipinahiwatig ni Rory na gusto niyang makita ulit si Al, kaya't hiniling niya na maging tagabantay niya ito sa paglalakbay pauwi. Masayang pumayag ang dalaga at gumuhit ng mapa ng bayan, na ipinapakita ang hotel kung saan siya tutuloy. At para mahanap niya ito kapag handa na siyang umalis. Pagkatapos niyang magpaalam, nagtanong-tanong siya tungkol sa mga pag-atake ng demonyo, pero walang nakarinig o nakakita ng kahit ano. Nakapagtataka ito para kay Rory, pero determinado siyang huwag sumuko, dahil ang pagsuko ay magpapatunay na totoo ang sinasabi ng mga tao na isa siyang bigo. Bigla, nakarinig siya ng sigaw ng isang babae, kaya dali-dali niyang pinuntahan para malaman kung anong nangyari. At nang makita niya ito, sinabi ng babae na kinuha ng ilang demonyo ang kanyang kapatid. Tinanong ni Rory kung saan sila nagpunta, at sinabi ng babae na papunta sila sa gubat ng ilusyon. Habang nagmamadaling pumunta si Rory sa gubat, nangangakong ibabalik ang batang babae, hindi niya napansin na may nagmamasid sa kanya. Samantala, kararating lang ni Al sa bahay ng kanyang mga magulang, at bago pa man siya makapag-doorbell, sumugod palabas ang kanyang ina. Hinawakan niya ang kawawang lalaki at nagtatakbo paikat sa bayan bago bumangga sa pader ng bahay nila. Walang kamalay-malay na nagpupumiglas para sa kanyang buhay, mahigpit na niyakap ni Lucia si Al at paulit-ulit na sinasabing gaano niya kamis ang kanyang anak. Sa sandaling yun, lumabas ang ama ni Al at napagkamalan si Al na may nanliligaw sa kanyang asawa, kaya naman. Sinuntok siya. Inis, nagalit ng husto ang kanyang asawa at hinayla siya papasok ng bahay para pagsabihan ng maayos dahil sinaktan niya ang kanilang anak. Pagkatapos, habang naghahapunan, inihain niya kay Al ang lahat ng paborito nitong pagkain, pero binigyan si Jill ng sunog na ibon. Habang kumakain si Al, nabanggit niya nang hindi sinasadya si Rory, kaya sinimulan siyang tanungin ng kanyang ina tungkol dito. Sinabi ng kanyang idiot ang ama na maganda sana kung magkakagusto si Al sa isang maganda, at bilang sagot dito, ipinakita ni Lucia sa kanya kung bakit hindi dapat paglaruan ng mga bata ang wrestling. Napagtanto ang kanyang pagkakamali, ipinaliwanag ni Al na si Rory ay ang kanyang armadong escort at tiniyak sa kanyang ina, na siya pa rin ay binata simula nang siya'y isilang. Kinabukasan, pagkatapos bumili ni Al ng kanyang abono, nalinlang siya na pumunta sa gubat ng ilusyon ng lalaking nagmamasid kay Rory noong nakaraang araw. Sa loob ng gubat, nakatagpo ni Al ang parehong babaeng nakatagpo ni Rory at iniligtas siya mula sa halimaw na sasakmal sa kanya. Gayunpaman, nagbago siya at naging kaparehong halimaw na tangkang kumain sa kanya. Bago pa man malamo ng halimaw si Al, dumating si Rory at pinatay ito ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang halimaw ay laging nabubuhay muli matapos niyang patayin ito, at habang si Al sinubukang magtanong pa, nagpakita ang lalaki. Nakilala siya ni Rory na ang mga ngalakal na nagsabi sa kanya tungkol sa mga pag-atake, at pinuri siya nito sa paglaban sa mga halimaw ng mag-isa. Gayunpaman, sinabi niyang isa siyang tandang walang alam dahil hindi niya napagtanto na siya ay niloko at sinabihan siyang nabigo siya bilang isang bayani. Ang tila murang bersyon ni Willy Wonka ay nagpakilala noon bilang Loki, at nagbunyag na siya ay isang demonyo. Galit na tinanong ni Rory kung bakit nadamay pa si Al gayong siya naman ang gusto nitong wasakin, at sumagot si Loki na dahil si Al ang pinakamahalaga sa kanilang lahat. Sabi niya na hindi niya maaaring baliwalain yung probinsyano na nag-isang bumagsak kay Romeo at Ouroboros. Gulat na gulat si Rory nang marinig ito, pero hindi iyon nakapigil sa kanya na subukang sugurin si Loki, at dahil dito ay nasaktan siya. Ginamit ni Al ang kanyang mahika para pagalingin siya, at humingi ng paumanhin si Rory dahil mas wala raw siyang silbi kaysa kay Sakura. Matapos tiyakin ni Al na hindi siya nadismaya sa kanya, sinubukan niyang labanan si Loki, pero iniwasan ng nagpapanggap na mapanlinlang ang kanyang mga atake bago suntukin si Al sa lupa. Sa kabutihang palad, hindi siya nahulog sa bangin ng lava gaya ng nangyari kay Big Mom at sumuntok siya palabas. Umatras. Sa pagkakataong ito, tinamaan niya si Loki, pero gumanti ang demonyo ng may lakas na sana'y magpapadala sa kanya sa impyerno kung hindi lang sa kanyang protection. Nang makita ito, napagtanto ni Loki na si Al ay hindi basta-basta, at nang matanto niya ito, ipinangako niya kay Al na tatapusin niya ang buhay nito.
Tinanong ni Al si Loki kung bakit gusto siyang patayin, at ipinahayag ni Loki na siya ay nasa misyon na alisin ang lahat ng itinuturing niyang banta sa kanyang mga plano. Dagdag pa rito, sinabi niya na pinuntahan niya si Ruri dahil kung paanong ang haring demonyo ay may masamang Diyos na kapangyarihan, ang bayani ay may kapangyarihan ng mabuting Diyos, ngunit ang mga kapangyarihan ni Ruri ay hindi pa nagigising. Nang matapos siyang magsalita, pinakawalan niya ang kanyang mga halimaw kay Ruri, ngunit sumaklolo si Al at iniligtas siya. Pagbalik ng malay ni Ruri, sinimulan niyang atakihin ang mga halimaw at hiniling kay Al na tumakbo, ngunit tumanggi ito. Sumali si Loki sa kanya para labanan ang mga halimaw, ngunit patuloy silang bumabalik na parang mga mailap na ipis sa iyong Cub-Eta. Pagkatapos ay tinamaan sila ni Loki ng mga sumasabog na spell, na nag-iwan ng isang malaking hukay sa lupa. Nang tangkain nilang tumayo, itinulak ng isa sa mga halimaw si Ruri para makasali. Ang isa pa para atakihin si Al. Habang sinisip-sip nila si Al, ibinalik ni Loki ang atensyon niya kay Ruri, na tila tinanggap na ang kanyang kahihinatnan. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga magulang dahil binaygo niya sila at hindi naging isang bayani. Pero bago pa man tuluyang tapusin ni Loki si Ruri, biglang naglaho at namatay ang mga halimaw na linta. Lumalabas na nakakain nila ang pataba na nakakabit sa likod ni Al, at dahil pwede ring gamitin ang pataba bilang pamatay insekto, nakakasama ito sa kanila. Pinuri ni Loki si Al dahil naloko siya nito, pero nagmayabang pa rin na si Al ay masyadong nasaktan para umatake. Sinubukan ni Al na patunayan na mali siya sa pamamagitan ng pagsugod sa kanya, ngunit iniwasan ni Loki ang atake niya at sinabihan siyang maghintay ng kanyang pagkakataon tulad ng isang mabuting bata. Tumanggi si Al na makinig at buong tapang na sinabi na tatalunin niya si Loki at ililigtas si Ruri. Ang marinig ang pahayag na ito ay nagpaisip muli kay Ruri kung paano niya nakikita ang kanyang sarili at kung paano siya nakikita ng iba. Napagtanto niya na masyado siyang nakatuon sa mga negatibong bagay na sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya kaya nakumbinsi niya ang kanyang sarili na hindi siya kailanman magiging isang bayani. Taglay ang bagong determinasyon, lumapit siya kay Loki at sinaksak siya. Sinabi ni Loki sa kanya na hindi siya masasaktan ng simpleng saksak at lumayo sa espada. Ngunit tiniyak ni Ruri sa kanya na sa susunod na tatamaan niya ito, hindi siya mamimintes. Pagkatapos noon, nagsimula siyang maghanda, at bago pa makapag-isip ng paraan si Loki, sinugatan niya ito. Nang mawala na ito, nagmadali si Ruri na tingnan si Al, ngunit sobrang pagod na ito mula sa laban kaya nawalan ito ng malay sa kanyang mga bisig. Nang magising si Al kalaunan at napagtantong nakahiga siya sa kondangga ni Ruri, sinubukan niyang bumangon agad at aksidenteng nauntog ang ulo niya sa ulo nito. Matapos humingi ng tawad para sa banggaan, iminungkahi niya na bumalik na sila sa bayan, at habang naglalakad sila sa loob ng gubat, nagsimula silang makarinig ng kakaibang mga ingay. Akala ni Ruri ay halimaw o multo, pero matapos makinig ng mabuti si Al at mapagtanto na iyon ay ang kanyang ina, binuhat niya si Ruri at tumakas, natatakot na baka saktan siya ng kanyang ina kapag nakita silang magkasama. Nang malayo na sila, ibinaba niya si Ruri, at nagtawa ang dalaga habang inaasar siya tungkol sa pagkatakot sa mga multo, pero walang sinabi si Al dahil mas nakakatakot ang kanyang ina kaysa sa multo. Nang makarating sila sa hotel ni Ruri kalaunan, natuklasan nila na hindi pala ito kailanman umiral at bahagi lamang ng mga ilusyon ni Loki. Maya-maya pa, dumating si Al sa bahay ng kanyang mga magulang at lihim na nanalangin na sana'y wala pa ang kanyang ina at hinahanap pa rin siya dahil ayaw niyang harapin ito. Sa kasamaang palad, hindi dininig ang kanyang dasal dahil pagkabukas niya ng pinto, biglang sumulpot si Lusika sa likod niya. Sa takot, kumari pa ng takbo si Al papasok ng bahay, hindi pinansin ang pagbati ng kanyang ama sa kanyang desperadong pagtatangkang iwasan ang kanyang ina. Dahil dito, kawawa namang si Giles ang napagbalingan ng kanyang galit, at para siyang isinampay sa labas matapos siyang pag-alitan. Nang tangkain ni Al na umalis kinaumagahan, kumapit si Lusika sa kanyang binti at nagmakaawang huwag siyang umalis. Habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha, sinabi ni Giles sa kanya na hayaan na si Al, pero galit siyang sinabihan na huwag makialam. Ibinabalik ang atensyon kay Al, sinubukan niya itong kumbinsihin na manatili, pero sinabi ni Al sa kanya na kapag hindi siya tumigil, kamumuhian niya ito. Sapat na ito para kumalma siya, at humingi siya ng tawad sa pagiging masyadong mapilit at dikit. Bago siya magpaalam,
Tinanong niya si Al kung ang kanyang desisyon na maging magsasaka ay dahil ba ito sa isang obligasyon. Nang marinig ito, naalala ni Al ang isang panahon sa kanyang pagkabata kung kailan siya nakatayo sa harap ng isang puntod. Gayunpaman, ang alaala ay mabilis ding nawala, at tiniyak niya sa kanyang ina na nagkakamali ito. Tinanggap ang kanyang sagot, pinayuhan siya ni Luceca na mamuhay ng walang panghihinayang at binigyan siya ng kanyang basbas. Kaya nagpasalamat si Al at nagpaalam sa kanyang mga magulang. Nakita niya si Rory pagkatapos bumili ng karagdagang abono at habang nagsisimula sila sa paglalakbay pabalik sa kabisera. Sinabi niya rito na kung sakaling mapahamak ito, lumapit lamang sa kanya, at sasaklolo siya, na ikinapula ng pisngi ng dalagang umiibig. Samantala, sa kabisera, nakatayo si Fal sa balkonahe nang dumating ang kanyang katulong para ipaalam sa kanya na hinihiling ng hari na humarap siya. Pagkalipas ng ilang araw, matapos bumalik sina Al at Rory sa kabisera, dinala ni Al si Rory para magparehistro sa guild bilang isang adventurer. Kinabukasan, nahuli ni Al ang isang batang lalaki na nagnanakaw sa kanyang sakahan nang dumating sina Helen at Rory para tulungan siya. Nakakagulat, hindi galit si Al dahil ninakawan siya ng bata, galit siya dahil pinili nito ang mga talong bago pa man ito mahinog. Hindi lubusang nagulat ang mga babae sa kanyang pagbugso ng galit, ngunit wala silang magawa tungkol dito. Humingi ng tawad ang bata sa pagnanakaw, at nang kumalam ang sikmura nito, nag-ani si Al ng repolyo. At ibinigay ito sa kanya. Pagkatikim pa lang ng bata, sinabi niya na yun ang pinakamatamis na bagay na nakain niya at nagpasalamat kay Al. Pagkaalis niya, ipinaliwanag ni Helen na naapektuhan ng mga pag-atake ng halimaw ang kalakalan, kaya tumaas ang presyo ng pagkain. Bigla namang tumunog ang kampana, hudyat ng panibagong pag-atake ng halimaw, kaya't nagmadaling pumunta sina Al at ang mga babae sa kabisera upang tumulong. Pagdating nila, sumali sila sa mga miyembro ng guild at mga kabalyero na nakikipaglaban sa mga halimaw. Sa kasamaang palad, kahit gaano karami ang mapatay nilang halimaw, dahil may panibagong kawan. Palaging sumusulpot para palitan sila. Noong tila wala ng pag-asa, dumating ang isang grupo ng mga kabalyerong winwagayway ang bandila ng karatig bansa. Itinaas ng kanilang pinuno ang kanyang sagradong espada at inutusan ng mga halimaw na umalis o humarap sa talam nito. Nakapagtataka, sumunod ang mga halimaw at umurong sa kagubatang pinanggalingan nila. Naghiyawan ang mga kabalyero habang umaalis ang mga halimaw, ngunit sina Al at ang mga taga-Megas ay natigilan sa kanilang nasaksihan. Nang gabing yun, habang nililinis ni Al ang kanyang mga gamit sa bukid sa bahay, kumatok si Fowl sa kanyang pintuan at ikinagulat sa kanya sa pagsasabing nagpaalam siya. Pagkapasok niya, ipinaliwanag niyang aalis na siya sa Megas ng tuluyan, pero bago pa siya matanong ni Al, kumatok ang katulong ni Fowl, si Albie, sa pinto at sinabi kay Fowl na oras na para silang umalis. Tumayo si Fowl at nagpaalam kay Al bago naglakad papunta sa kanyang karwahe. Sinundan siya ni Al, humihingi ng mga sagot, pero wala siyang ibinigay at iniwan siyang nakatayo roon na naguguluhan habang umaandar papalayo ang kanyang karwahe. Pagkalipas ng ilang araw, dinalaw siya ng ina ng batang nagtangkang magnakaw sa kanya kasama ang kanyang anak. At humingi siya ng paumanhin para sa nagawa ng kanyang anak. Pinaghingi rin niyang muli ng paumanhin ang bata, pero tiniyak ni Al na wala siyang sama ng loob sa bata. Sinabi rin ng ina kay Al na siya ay mananahi at sinabi niya na kung kailangan niya ng anuman, handa siyang tumulong. Sinubukan ng bata na ipagmalaki ang galing ng kanyang ina, pero pinigilan siya ng babae at hiniling kay Al na magbenta sa kanya ng ilang gulay. Pagkatapos ng bentahan, umalis ang babae at ang kanyang anak, pero halos atakihin sa puso si Al nang mapansin niyang nakatayo si Rick sa tabi niya. Hindi pinansin ni Rick ang reaksyon ni Al, inabutan niya ito ng isang liham mula sa kanyang ina, at humingi ng paumanhin si Al. Sa pag-abala sa kanya, habang nag-uusap sila, napunta ang usapan kung paano natigil ang mga pag-atake ng halimaw dahil sa banal na espada ng kaharian ng Antisburg. Nang banggitin ni Al na mabuti ang ginawa ng kaharian ng Antisburg sa pagtulong sa kanila, bumulong si Rick na hindi raw ganoon ang nangyari. Naguguluhan, tinanong ni Al kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit tumanggi ang Cartero na magdetalye pa tungkol sa paksa. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Al ang bagong limbag na pahayagan, at matapos basahin ang balita sa unang pahina, nagulat si Al. Samantala, sa guild, nakikipag-usap si Rory kay Helen nang kumulo ang kanyang sikmura, kaya si Helen.
Binigyan siya ng ilang sandwich. Habang kinakain ni Rory ang mga ito, binasa ni Helen ang dyaryo at ipinakita kay Rory ang kwento sa harap na pahina. Nagkataon naman na ikakasal si Val sa prinsipe ng Antisburg, at inisip ng mga babae na ito ay kasal na para lang sa pakinabang. Itinuro pa ni Rory na kakaiba na sumusunod ang mga halimaw sa utos ng prinsipe gayong alam ng lahat na ang mga halimaw ay hindi gaanong matalino at hindi nakakaintindi ng wika ng tao. Dumating naman si Al at ipinakita sa mga babae ang liham ng kanyang ina, ngunit habang binabasa nila ito ng malakas, muntik na siyang mahiya dahil ang lahat sa unang bahagi ng liham noon mula kay Lucica na nagpapahayag ng kanyang walang hanggang pagmamahal sa kanyang anak. Agad niyang inagaw ang papel at pinunit ito bago ipakita sa kanila ang bahagi na gusto niyang basahin nila. Sa liham, nabanggit ni Lucica ang mga nangyaring pag-atake ng halimaw at sinabing pumunta siya para imbestigahan ang dahilan. Mula sa kanyang imbestigasyon, nalaman niyang ang maalamat na sagradong espada ay walang kapangyarihan dahil peke ito, kasing peke ng pagpapakulay ng balat ng ex mo. Ipinanumpa ni Lucica na lihayti mo ang impormasyong nakalap niya dahil bilang dating commander ng mga aninong tao-tauhan. Nagulat ang mga babae na malaman ang dating posisyon ni Lucica. Ngunit si Al, dahil walang kam-alay-malay. Ang tanga niya, hindi niya maintindihan kung bakit. Kailangan pa nilang ipaliwanag sa utak biyenyang ang mga anino ay isang grupo ng intelihensya na mas malupit pa sa Anbu Black Ops, at nakakabigla na ang kanyang ina ang dating pinuno nila. Habang patuloy na binabasa ng mga babae ang liham, nalaman nila na ang mga halimaw ay ipinatawag ng isang demonyo na ginagawa lamang yun dahil ang kanyang minamahal ay binihag ng prinsipe ng Antisburg. Agad nilang nahinuha dahil dito na binalak ng prinsipe ang lahat para malinlang si Foal na pakasalan siya, kaya sinabi nilang ibubunyag nila ito. Itinuro ni Rory na kahit gusto nilang simulan ang kanilang misyon, wala silang paraan para makapasok sa Antisburg dahil mahigpit ang kanilang screening sa imigrasyon. Sinabi ni Al na mayroon siyang plano, at sa sumunod na sandali, nagpakita si Rex, na matiyagang naghihintay. Samantala, sa kaharian ng Antisburg, si Prinsipe Nettles ay nakikipagpulong sa mga kinatawan mula sa iba't ibang kaharian. Lahat sila ay dumating para humingi ng tulong sa kanya, at sinamantala ni Nettles ang sitwasyon. Pagkatapos ng pulong, sinabi ni Gazelle, ang demonyong Asteris, pinagagawa Asteris ni Nettles na tumawag ng mga halimaw, sa prinsipe. Napagod na siya sa laro niya at hindi na magpapatawag ng kahit anong halimaw. Bilang tugon, sinampal ni Nettles si Gazelle at sinabi sa kanya na wala siyang karapatang tumanggi sa mga hiling niya, pinapaalala sa kanya na nakataya ang buhay ng kanyang minamahal. Bigla, sumulpot si Val sa silid, kaya itinago ni Gazelle ang kanyang mukha sa ilalim ng kanyang balabal at nanahimik habang pinapagalitan niya si Nettles sa pananakit sa kanya. Sinabi ni Ned Gelly na kailangang disiplinahin ang mga ordinaryong tao paminsan-minsan upang sumunod sila. Pagbalik sa kaharian ng Magus, habang kinukuha ni Al ang mga damit na hiniling niya sa mananahi. Ipinabatid ni Rex sa mga babae na ang kaibigan niya sa kaharian ng Antisburg ay nakapag-ayos na para makapasok sila sa kaharian. Pagdating ni Al, sinabi ni Rex na sumakay na sila sa carwaheng inilaan niya at ang kailangan lang nilang sabihin sa mga gwardya ay nagde-deliver sila ng mga kagamitan para sa kasal. Nagtataka, tinanong nila kung ano ang gagawin ni Rex, at sinabi niyang kukuha siya ng mga halimaw na kailangan nila para patunayang peke si Nettles. Dahil dito, tinanong nila kung paano niya gagawin yon, kaya isiniwalat ni Rex na isa siya sa maraming demonyong nakisalamuhan na sa lipunan ng mga tao. Kinabukasan, dumating sa Antisburg ang karawahe na naglalaman kina Al at sa mga babae, at pagkatapos ng ilang sandali, lumabas ang tatlo. Nakaramdam ng pag-asa si Al, pero hindi ang mga babae dahil naniniwala silang lalo silang mapapansin sa mga balat kayong kinuha ni Al para sa kanila. Ikinatwiran ni Al na hindi naman, dahil ang mga magsasaka ang pinaka-hindi kainahinalang tao, at saka ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag sa kanilang misyon. Kailangan nilang iligtas ang kasintahan ni Gazelle mula sa mga tauhan ni Nettles at dalhin siya sa simbahan para makasama niya. Kapag nagkasama na sila, ipapaamin nila kay Gazelle na peke ang sagradong espada, at ayos na sana ang lahat. Gayunpaman, nang umalis sila sa eskinita kung nasaan sila, nakasalubong nila ang isang kabalyero na nagtanong kung sino sila, na ikinatakot ng mga babae. Sumagot si Al na sila ay mga magsasaka na patungo sa palasyo para maghatid ng sariwang gulay, at agad silang pinagdudahan ng kabalyero.
Natagpuan nila ang kanilang sarili na hinahabol ng isang grupo ng mga kabalyero, at sinisi ng mga babae si Al sa kanilang kamalasan. Sa kabila nito, nagpasya silang ituloy ang kanilang plano, at dahil hindi nila matakasan ang mga gwardya, itinulak nila si Al papasok sa kastilyo sa pamamagitan ng pader. Nagkataon naman na ang kwartong napuntahan niya ay ang kwarto kung saan pinananatili ang kasintahan ni Gazelle, at sinabi niya rito na sisanduan niya ito para dalhin kay Gazelle. Sakto namang dumating ang mga knight na nagbabantay sa kwarto, kaya ipinakita ni Al sa kanila ang tunay na lakas ng mga gulay. Nang matapos niya silang turuan, inanyayahan niya ang dalaga na sumama sa kanya, pero hindi siya makaalis dahil sa kadena sa kanyang binti. Dahil wala siyang magawa, binuhat na lang ni Al ang dalaga na parang sako at tumakbo palabas ng kastilyo ng pagkalakas-lakas. Nakasalubong niya sina Helen at Rory sa daan, at sabay-sabay silang tumakbo papunta sa simbahan. Maya-maya, sina Helen at Rory ay nagpaiwan at hiniling kay Al na mauna na, nangangakong aabalahin ang mga kabalyero. Samantala, si Rex ay nakatayo sa labas ng syudad at nagpasyang panahon na para gampanan niya ang kanyang bahagi sa misyon. Sa simbahan, nagsimula ang seremonya pagkatapos ihatid ng hari si Fal sa altar upang makipagkita kay Neteles. Kahit nagdadalawang isip, sinagot pa rin ni Fal ng oo nang tanungin ng pari. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanila na tatakan ang kanilang kasal ng isang halik, at habang lumalapit si Neteles kay Fal, ninais ng prinsesa na ilayo nito ang kanyang mabahong hininga sa kanya. Sa sumunod na sandali, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng simbahan at bumagsak si Neteles sa sahig. Nagulat ang lahat sa di inaasahang pangyayaring ito, pero nang pumasok si Al sa simbahan, nakaramdam ng ginhawa si Fal. Pumagitna si Neteles sa kanila at nagpahayag na si Al ang kontrabida na sinusubukang kunin ng prinsesa. Nang iutos niya na pigilan si Al, kalmadong sinabi ni Al na peke ang sagradong espada, kaya nagsimulang magbulungan ang mga panauhin. Natakot si Neteles na nabuking siya, pero nagpasya siyang magpanggap hanggang sa magtagumpay siya. Ito, kaya inakusahan niya si Al na sinusubukang sirain ang seremonya. Tiniyak ng ama ni Fal kay Al na totoo ang espada dahil nakita na niya itong gumana, at nagpasya si Neteles na sumakay sa loob ng balabal ng lalaki. Tinawag niyang sinungaling si Al at, nang may mapanuyang ngiti, tinanong kung kaya niyang magdala ng patunay ng kanyang mga sinasabi. Nang saisagat pa lamang si Al na kaya niya, isang kabalyero ang sumugod para ipaalam sa prinsipe na nilulusob ng mga halimaw ang lungsod. Noong mga oras na yon, si Rex ay lumilipad sa itaas ng lungsod habang hinihipa niya ang isang espesyal na plauta, na tila nagdadala ng napakaraming halimaw sa lungsod. Natatakot, nagsimulang hilingin ng mga bisita na gamitin ni Neteles ang sagradong espada para utusan ang mga halimaw na umalis. Umaasang iligtas ang kanyang reputasyon, tinawag ni Neteles si Gazelle, hinihiling na dalhin ang espada, ngunit nagulat nang makita ang demonyo na yakap ang kanyang kasintahan. Dumating si Rex sa sumunod na sandali kasama ang espada, gayunpaman, nag-atubili si Neteles na kunin ito. Dumami ang ingay ng mga tao nang makapasok ang mga halimaw sa simbahan, kaya kinuha ni Al ang espada at ibinato ito sa unang halimaw na pumasok. Sa gulat ng lahat, binali ng halimaw ang espada sa dalawa, at doon na nila. Tinanggap na totoo ang sinasabi ni Al. Gusto ng hari na malaman kung paano pinalayas ni Neteles ang mga halimaw gamit ang peking espada, at sinagot ni Gazelle na lahat ng iyon ay gawa-gawa lamang. Sinang-ayunan niya ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng paghipan sa kanyang plauta, at pinanood ng lahat habang lumalayo ang mga halimaw. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Gazelle na noong mga pag-ataking yun, hinihipa niya ang kanyang plauta kapag nagbigay ng senadorya si Neteles sa pamamagitan ng pagtataas ng espada. Hiniling ng hari kay Neteles na ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga paratang, ngunit nagsimulang tumawa ang prinsipe na parang baliw. Pagkatapos ay ibinunyag niya na nagpadala siya ng isang kawan ng mga halimaw kay Magus noong nakaraang araw. Tinanong ni Gazelle kung paano niya nagawa yon nang wala ang tulong niya, at ipinaliwanag ni Neteles na ikinalat niya ang mga bangkay ng halimaw sa paligid ng lungsod para akitin ang mga halimaw doon. Nang magsimula siyang magmayabang na babagsak ang kabiserang lungsod, lumitaw sina Rory at Helen sa pintuan at sinabing magiging maayos ang lungsod. Ipinaliwanag nila na pagkatapos huminto ang mga pag-atake ng halimaw, lumapit ang mga tao sa kanila at hiniling na sanayin sila sa pakikipaglaban upang maging handa sila sakaling may mangyaring panibagong atake.
Napuno ng pagmamalaki ang hari nang marinig ito, at sinabi ni Al kay Fal na hindi niya kailangang isakripisyo ang sarili niya para sa kapakanan ng kaharian. Dumating ang mga kabalyero ng Antisburg pagkatapos nito, at sa pagtataka ni Neteles, ibinaba nila ang kanilang mga sandata at pinigil siya. Ipinaliwanag ni Helen at Rory na habang tumatakbo sila palayo sa mga ito, nagkaroon sila ng pagkakataong ihayag ang kanyang masasamang gawa, at sumang-ayon sila na kailangan siyang pigilan. Ayaw tanggapin ang pagkatalo, dumakat si Neteles ng maliit na kutsilyo at sumugod sa hari, ngunit binaygo ni Al ang kanyang plano gamit ang isang labanos. Sinuntok niya si Neteles sa mukha ng biglaan, at pagkatapos siyang dalhin palayo, niyakap ni Fal si Al, at ipinahayag ang kanyang pag-ibig. Bagamat hindi sang-ayon si Rory sa kanilang relasyon, nanatiling kalmado si Helen, at sinabi ng hari na mayroon silang kanyang basbas. Pagkatapos nito, lumabas siya ng simbahan, pero nilapitan siya ni Rix bago pa siya makaalis. Inabot niya sa hari ang isang liham na kanilang naharang mula kay Neteles, at isiniwalat na hindi si Neteles ang utak sa likod ng buong pangyayari. Ilang araw ang lumipas, nagdala si Fal ng isang bol na puno ng alahas sa guild para pasalamatan sila sa pagtatanggol sa lungsod. Habang nagsisikuhan ang mga adventurer sa pagkuha ng kayamanan, umalis si Fal, at nang bumalik siya bilang Filia kalaunan, nagkaroon sila ng matinding titigan ni Rory dahil kay Al. Kinabukasan, habang nag-aani si Al ng kanyang mga pananim, dumating sina Fal at Rory na nagtatanong kung sino ang gusto niya, pero hindi niya sila pinansin. Gayunpaman, nang tanungin ni Rory kung may iba pang babae bukod sa kanila na may pagtingin siya, ginulat sila ni Al nang sumagot siya na meron. Tinanong nila kung sino yun, pero hindi niya sinagot ang tanong at nagmadali siyang umalis dala ang mga inaning pananim. Nang gabing yun, pagdating ni Al sa bahay, naglagay siya ng ilang gulay sa harap ng isang picture frame, at sinabi sa batang babae sa litrato na marami na naman siyang napites na gulay ngayong araw. Ilang taon na ang nakalipas, noong bata pa si Al, tumulong siya sa kanyang ama na mag-ani ng mga patatas, at nang nakita ng lalaki na marami siyang nani, pinuri niya ito. Gayunpaman, biglang sumulpot si Luceca at sinaktan ang kanyang asawa, inaakusahan siyang pinagsasamantalahan ang kanilang anak. Nang maglaon noong araw na yun, dinala ni Al ang ilan sa mga patatas na inani niya sa matandang mag-asawa sa kabilang bahay. Habang nakikipag-usap siya sa kanila, nakarinig siya ng kaguluhan at lumingon upang makita ang dalawang lalaki at isang batang babae na halos kaedad niya. Naguguluhan, tinanong niya ang matandang mag-asawa kung ano ang nangyayari, at ipinaliwanag nila na ang maliit na batang babae ay isang magnanakaw. Sinabi rin nila na dahil wala siyang tahanan o anumang pamilya, ipagbibili siya sa isang negosyante ng alipin. Nang sandaling yun, kumawala ang babae mula sa mga humahawak sa kanya, at habang tumatakbo, sinunggaban niya ang basket ng patatas na dala ni Al para sa mag-asawa. Natagpuan niya ito kalaunan sa gilid ng bundok na kumakain ng patatas, at nang makita siya ng babae, tumakbo ito. Tinawag siya ni Al para tumigil, ipinapaliwanag na nagdala lang siya ng isang plato ng pagkain para sa kanya. Nagulat ang babae at hindi sumagot, kaya ibinagsak niya ang mangkok sa lupa at sinabi sa kanya na pwede niya itong kainin kung gusto niya. Kinabukasan, bumalik siya na may dalang isa pang mangkok ng pagkain, ngunit pagkatapos tawagin ang babae at dahil walang sumagot, inilagay niya ang mangkok sa lupa at umalis. Sa ikatlong araw, lumabas ang babae mula sa pinagtataguan at pinayagan si Al na umupo sa tabi niya habang kinakain niya ang mga sandwich na dala niya. Ipinagmalaki ni Al sa kanya na siya ang nagtanim ng mga kamatis na ginamit sa paggawa ng sandwich, at humanga ang babae. Sinabi rin niya na palaging sinasabi ng kanyang ama na ang mga magsasakang nagtatanim ng gulay ay laging nakakahanap ng kaligayahan sa pagkaalam na may mga taong kakain ng kanilang ani ng may ngiti. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang pangalan niya, at sinabi niyang Ilvia, kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili. Sa kanya, nang sandaling yun, kumalam ang sikmura niya, at inalok ni Ilvia ang kanyang sandwich sa kanya. Ngunit bago pa man niya ito makuha, biglang hinawakan siya ng mga magsasakang yun. Tinanong ni Al kung bakit hinahabol pa rin nila siya gayong wala naman siyang ninakaw ulit sa kanila, at sinabi nila sa kanya na kailangan siyang magbayad para sa mga pagkalugi na dinanas nila dahil sa kanya. Umaasang makumbinsi silang pakawalan si Ilvia, lumuhad si Al at nakiusap sa kanila na patawarin siya. Nangako pa siyang magtatanim ng maraming gulay para mabayaran ang utang niya sa kanila, ngunit tumanggi sila.
Nagmamakaawa pa rin siya nang dumating si Giles na may dalang isang baleng bigas. Tinanong niya kung ano ang problema, kaya ipinaliwanag ng mga lalaki sa abot ng kanilang makakaya, at pagkatapos silang pakinggan, inalok niya sa kanila ang bigas kapalit ng paglayo nila kay Ilvia. Pagkaalis nila kasama ang kanilang bagong pag-aari, tinanong ni Al si Giles kung sigurado ba siya sa kanyang desisyon. Sinabi ni Giles na oo, pero inamin niya na natatakot siya na baka magalit ng husto si Luceca sa kanya. Inistorbo ni Ilvia ang kanilang usapan para isauli ang basket ng patatas na ninakaw niya, at sinabi ni Giles na kakailanganin nila ng dagdag na kamay para lutuin ang mga ito. Inabot ng ilang segundo bago nakuha ni Al ang ibig sabihin ng kanyang ama, at pagkatapos ay tinanong niya si Ilvia kung gusto niyang pumunta sa bahay nila at tulungan siyang magluto ng patatas araw-araw. Nang matanto ang ibig sabihin ng tanong niya, masayang sumang-ayon si Ilvia, at silang tatlo ay umuwi. Pagkalipas ng 2 taon, nakasanayan na ni Ilvia ang tumira kasama ang mga Wayne, at halos lagi siyang kasunod ni Al. Isang hapon, hiniling niya kay Al na magpahinga mula sa pag-aani, pero ayaw ni Al. Sinabi ng kanilang ama na huwag siyang abalahin, at nagpahayag ng hindi pagsang-ayon si Ilvia. Bilang tugon sa kanyang pagtutol, iminungkahi ni Al na maglaro na lang siya kasama ng ibang mga bata sa nayon sa halip na sumunod-sunod sa kanya na parang nawawalang tuta, at sinabi ni Ilvia na ayaw niya. Sa sumunod na sandali, si Testa, na hinahabol ng mga bubuyog, ay tumatakbo papalapit sa kanila, sumisigaw ng tulong. Biglang sumulpot si Luceca at mabilis na itinaboy ang mga bubuyog palayo sa kanya. Pagkatapos, sinabi ni Luceca na pupunta sila ni Giles sa bayan para tumingin ng mga bahay, at tumutol si Al, iginiit na maayos naman ang bahay nila. Ipinapaliwanag ni Luceca na bilang pamilya ng 4, kailangan nila ng mas malaking lugar, at nang tatangkaing tumutol ni Al, pinutol siya ng kanyang ama. Sinabi nito sa kanila na bantayan nila ang mga bukid at ang bahay habang wala sila. Pagkaalis ng kanilang mga magulang, tinanong ni Al si Testa kung bakit siya hinabol ng mga bubuyog, at naglabas ang bata ng mapa. Itinuro ang lugar na may markang X, ipinaliwanag niya na naghanap siya ng kayamanan sa gubat sa likod ng baryo nang biglang umatake ang mga bubuyog. Nakumbinsi niya si Al na maging tagasunod niya, at nang tanungin ni Ilvia kung pwede siyang sumama, tumanggi sila. Habang naglalakad sila sa gubat, sinabi ni Al kay Testa na hindi niya maintindihan kung bakit laging gustong sumama ni Ilvia sa kanya imbes na makipaglaro sa ibang bata sa baryo. Sinabi ni Testa na dahil hindi gusto ng ibang bata at ng mga taga-baryo si Ilvia, kaya hindi nila siya tinatreto ng maayos tuwing sinusubukan niyang makihalubilo sa kanila. Nagulat si Al nang marinig ito, at mas lalo pa siyang nagulat nang ibunyag ni Testa na ang diskriminasyon kay Ilvia ang dahilan kung bakit naghahanap ng bagong bahay ang kanilang mga magulang. Nakaramdam ng awa, gusto nang umuwi ni Al, pero nagmakaawa si Testa na sumama pa siya ng mas matagal, at pumayag naman siya. Maya-maya pa, nakarating sila sa lugar na minarkahan sa mapa, at habang nagmamasid sila, biglang bumukas ang lupa, at nahulog sila sa isang yungib sa ilalim ng lupa. Sa loob ng yungib ay may isang lumang gusali na tila abandonado na sa loob ng maraming taon. Nakita ni Testa ang isang tabletang bato sa sulok na may kakaibang mga sulat, at nang hipuin ito ni Al, umilo ito. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang kanyang sarili sa harap ng isang nilalang na parang dragon, at nang tangkain siya nitong kagatin, biglang nagdilim ang lahat. Nang magkamalay si Al, nasa isang tolde siya kasama ang nag-aalalang si Ilvia, at pagkaupo niya, dumating si Testa. Nalilito, tinanong ni Al kay Testa kung ano ang nangyayari, kaya dinala siya ni Testa sa labas upang ipakita ang lugar. Ipinaliwanag niya na sumabog ang bulkan, at nagkagulo ang lahat. Noon din, may sumigaw na ang tanging tulay na nag-uugnay sa kanila sa kabisera ay nasira. Kaya kailangan nilang maghintay ng tulong. Umalis agad si Testa dahil nabalitaan niyang natagpuan na ang kanyang mga magulang, kaya tinulungan ni Ilvia si Al pabalik sa kanilang tolda. Sa daan, narinig nilang sinabi ng pinuno ng nayon na hindi sapat ang pagkain nila, kaya iginiit ni Al na bumalik sa kanilang bukid. Pagdating doon, nakita niyang nawasak ang lahat, at nagalit siya. Bigla, nakaramdam siya ng matinding sakit sa dibdib at bumagsak, kaya nag-alala si Ilvia, ngunit tiniyak niya sa kanya na maayos siya. Habang natutulog ang lahat, palihim na pumasok si Ilvia sa tolda ng pinuno ng nayon para sana magnakaw ng pagkain,
ngunit nagbago ang isip niya nang maalala ang paraan ng pagmamakaawa ni Al para sa kanyang kalayaan noon. Kinabukasan, idinagdag ni Ilvia ang kanyang bahagi ng pagkain sa pagkain ni Al at pinaniwala siya na may tulong na dumating mula sa kapital. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na binibigay ni Ilvia kay Al ang kanyang bahagi ng pagkain hanggang sa isang araw, siya ay nawalan ng malay. Nagmadaling ipinaalam ni Testa kay Al ang tungkol dito, ngunit sa kasamaang palad, pumanaw na si Ilvia dahil sa malnutrisyon. Nang marinig ito, nagtanong si Al kung paano nangyari yun gayong may tulong na dumating mula sa kabisera, at sinabi ni Testa na hindi pa raw nangyari yun. Noon niya napagtanto na isinakripisyo ni Ilvia ang sarili para sa kanya, at sumigaw siya sa sakit habang yakap ang walang buhay niyang katawan. Inilibing si Ilvia kalaunan, at habang nakatayo si Al sa harap ng kanyang libingan, patuloy niyang sinisisi ang sarili sa maagang pagkamatay nito. Sa kasalukuyan, sinabi ni Al sa sarili niya na kung buhay pa si Ilvia, ibibigay niya rito ang lahat ng gulay na makakain nito. Gayunpaman, nagpasya siyang tumigil sa pag-iisip tungkol sa nakaraan at magpatuloy sa kanyang mga gawain araw-araw. Pagkalipas ng ilang linggo, matapos tapusin ni Al ang kanyang paghahanap upang talunin ang halimaw, nagpasya siyang umuwi at nakakita siya ng isang babaeng walang malay. Nag-aalala na baka malubha ang kanyang pinsala, nagpasya si Al na dalhin siya pauwi. Nang magising siya kinabukasan, nakatayo ang babae sa harap niya, at tinanong niya kung bakit siya nasa bahay niya. Ipinaliwanag ni Al na nakita niya siyang nakahandusay sa daan, at tinanong niya kung isa ba siya sa mga maniakis na nambibiktima ng mga babaeng walang laban. Tiniyak ni Al sa kanya na hindi siya interesado sa kanya at sinabi na kahit na interesado siya, gagalaw siya habang gising ito. Tinanong niya kung saan siya pupunta bago siya nawala ng malay, at sumagot siya na papunta siya sa guild para magsumite ng kahilingan. Nang tangkain niyang umalis, nag-alok si Al na ihatid siya doon pagkatapos ng almusal dahil mayroon din siyang gagawin doon. Pagkatapos ay nagpakilala siya sa kanya bago itinanong kung ano ang kanyang pangalan, at sumagot siya na Linnea. Dumating si Rory maya-maya, ngunit nang makita niya si Linnea na nakatayo sa loob ng bahay, agad niyang inisip na nagkaayos na sina Al buong magdamag. Sinubukan tanungin ni Linnea si Rory kung sino siya, ngunit tumakbo palabas ng bahay ang babae na sumisigaw tungkol sa gaano karumi si Al. Kalaunan, sa guild, ipinaliwanag ni Al ang sitwasyon kay Helen, at nangako siyang aayusin ang gusot kay Rory. Sinabi rin niya na naroon si Linnea para humiling ng pabor, kaya dinala sila ni Helen sa isang pribadong silid. Tinanong niya ang kahilingan ni Linnea, at sinabi ni Linnea na gusto niyang imbestigahan nila ang mga kakaibang nangyayari sa kanyang bayan. Sa kasamaang palad, hindi niya maipaliwanag kung ano ang sanhi ng problema o mapatunayan man lang na may problema, kaya sinabi ni Helen na mahihirapan siyang makahanap ng sasang-ayon na gampanan ang request. Dahil isa siyang mabuting Samaritano, nagpresenta si Al bilang kapalit, at nagpasalamat si Helen sa kanya. Tinanong niya kay Linnea kung ano ang pangalan ng bayan niya. At nang sabihin ni Linnea na Gold Town ito, nabigla si Al. Lumalabas na sikat ang Gold Town dahil sa mga asparagus na tinatanim doon, at matagal na niyang gustong bumisita roon. Bago pumunta sa Gold Town, binilhan ni Al si Linnea ng ibang damit, at muli, akala ng dalaga na sinusubukan niya itong akitin. Tinawag niya itong maniakis na lobong gustong samantalahin siya, pero ipinangako ni Al na wala siyang ibang motibo. Nag-aalinlangan pa rin si Linnea na magtiwala sa kanya, pero sinabi niyang bibigyan niya ito ng pagkakataon. Sumakay ang dalawa sa likod ng karawahe papunta sa Gold Town, at habang bumibiyahe sila, napansin nila ang isang babaeng orc na humahabol sa karawahe, kaya kinabahan si Al at nagtaka kung kailan titigilan ng mga orc ang paghabol sa kanyang mga peach. Maya-maya, dumami pa ang mga orc na sumama sa unang orc, at ang kaba ay naging matinding takot. Sa sobrang takot ni Al, nawalan siya ng malay, at nang magising siya, nakahiga siya sa kondongan ni Linnea. Mabilis siyang lumayo at, habang humihingi ng paumanhin dahil hinayaan niyang aipatong niya ang ulo niya sa kanyang kondongan, napansin niyang binigyan siya nito ng kaparehong pendant ng kanya. Ipinaliwanag ni Linnea na ang pendant ay may epekto na nakakapagpakalma ng isip at makakataboy ng masama, kaya dapat niya itong panatilihing suot. Di nagtagal ay dumating sila sa Gaul, pero pinahinto sila sa gate ng mga gwardya na nagtanong kay Al kung sino siya. Sinabi ni Linnea na kasama niya ito, kaya humingi sila ng paumanhin at pinadaan siya.
Gayunpaman, hindi maiwasan ni Al na magtaka kung bakit mga map ang gamit nila imbes na mga sibat. Habang naglalakad sila sa bayan, nakita ni Al ang isang nagtitinda ng asparagus skewers, kaya sumugod siya papunta doon. Sa kanya na bumili. Habang hinihintay ang kanyang order, tinanong niya ang lalaki tungkol sa mga kakaibang pangyayari, at sinabi ng lalaki na walang kakaiba sa bayan. Pagkatapos ay iniabot niya kay Al ang kanyang order, pero sunog na sunog ito, at sa kung anong dahilan, inakala ni Al na ganoon talaga dapat. Sinabi ni Linnea na mali siya, at doon niya napansin na parang wala sa sarili ang nagtitinda. Nakuha agad ang atensyon nila ng isang lalaki na hindi sinasadyang natamba ang kanyang kariton ng gulay. Pagkatapos niyang makatayo, nagpatuloy siyang naglakad na parang walang nangyari, kaya tinawag siya ni Al. Para kunin ang iba pa niyang paninda. Nang lumingon ang lalaki, katulad din siya ng tindero ng pagkain at kinabahan si Al dito. Bago pa niya maintindihan ang nangyayari, napagkamalan siyang bagahe at binuhat ng 2 tao. Natagpuan siya ni Linnea sa may fountain sa plaza ng bandang huli at inanyayahan siyang magpahinga muna sa bahay nila. Sa tindahan ng pamilya nila, ipinakita ni Linnea kay Al ang mas marami pang replika ng pendant na ibinigay niya rito at ipinaliwanag na yun ang dahilan kung bakit hindi sila apektado ng kung anumang nangyayari sa bayan. Pagkatapos ay nagtanong si Al kung maaari niyang kunin ang mga pendant, at sinabi ni Linnea na maaari niya itong kunin. Nagpasalamat si Al sa kanya at nagtanong kung nasaan ang kanyang mga magulang, at sinabi ni Linnea na hindi niya alam. Ipinaliwanag niya na wala siyang nababalitaan sa kanila mula nang magsimulang kumilos ng kakaiba ang lahat sa bayan, kaya nangako si Al na iimbestigahan kung ano ang nangyari sa kanila. Habang naglalakad sila sa bayan kalaunan, napansin ni Al na mas kakaibang mga bagay ang patuloy na nangyayari. Ang tanging taong tila normal maliban sa kanya at kay Linnea ay ang Panginoon ng bayan, si Limmerhorn. Pagkarinig pa lang ni Al sa pangalan ng lalaki, bigla siyang naging tagahanga. Halos hindi makapaniwala na makilala ang kanyang idolo. Tinanong niya si Limmer kung maaari niya itong tanungin tungkol sa nangyayari sa bayan, at inanyayahan ng lalaki siya para maghapunan sa bahay niya. Pagkatapos noon, kinuha ulit si Al ng mga parehong handgal na nagkamali sa kanya bilang bagahe kanina. Natagpuan siya ni Linnea ulit sa may estatua, at habang nag-uusap sila, tinanong niya kung hindi ba kakaiba ang kinikilos ni Limmer. Sumang-ayon si Al sa obserbasyon ni Linnea, pero sinabi niya na kailangan pa rin niyang imbestigahan ng maayos ang bagay na ito. Nang gabing yun, nagpunta sila sa bahay ni Limmer para maghapunan, at pagkaupo pa lang nila sa hapagkainan, naglabas ng espada ang mga gwardiya ni Limmer laban kay Al. Dahil inaasahan na niya ito, hindi nagpanik si Al at pinabagsak ang mga gwardiya bago subukang para sugurin si Limmer, pero hamarang si Linnea. Si Limmer, o mas tama, si Vrida, ang demonyong kumokontrol sa kanya, ay ipinahayag na ang lahat ay kanyang plano upang kontrolin ang sangkatauhan. Matapos sakupin si Limmer, nilagyan niya ng kanyang mahika ang mga kristal at inilagay ang mga ito sa loob ng rebulto sa gitna ng fountain sa plaza. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang kontrolin ang lahat sa bayan, at habang naghahanda siyang gawin din ito sa kapital, nalaman niya ang ginawa ni Al kay Romeo at sa ating mga magnanakaw. Ito ang nagtulak sa kanya upang baguhin ang kanyang mga plano dahil sigurado siyang kapag nakontrol niya si Al, magiging hindi siya mapipigilan. Nang matapos niya ang kanyang paliwanag, sinubukan niyang angkinin si Al, pero dinurog ni Al ang isang maliit na batong hawak niya, at sa sumunod na sandali, sumabog ang estatwa. Tinanong ni Vrida kung paano niya nagawa yon, at ipinahayag ni Al na ang pagbasag sa bato ang nagbigay kay Helen at Rory ng hudyat na kailangan nila para pasabugin ang estatwa. Hindi naniwala si Vrida kay Al dahil binabantayan siya ni Linnea buong araw, pero ipinaalala ni Al sa kanya ang 2 pagkakataong nawala siya sa paningin nito. Lumabas na sinundan sila ng mga babae dahil nag-aalala sila, at kinuha nila si Al sa unang pagkakataon para sabihin sa kanya ang kanilang mga hinala. Ang ikalawang pagdukot ay ginawa para maibigay niya sa kanila ang mga kristal at makabuo ng plano para pigilan ang mga plano ng demonyo. Kainis-inis. Pinilit ni Vrida si Limmer na kitilin ang kanyang buhay, ngunit pinigilan siya ni Al sa pamamagitan ng pagtapon ng ilang asparagus sa kanyang bibig. Nang matikman ito ng lalaki, bumalik siya sa kanyang katinoan, at sinuntok ni Al ang demonyo palayo. Kalaunan, nang oras na para umalis, sinabi ni Linnea kay Al na panatilihin ang pendant bilang regalo, at saka humalik sa kanyang pisngi para ipakita ang kanyang pagpapahalaga.
Nasaksihan ito ni Rory at Helen, kaya pagkaalis niya, dali-dali silang sumunod sa kanya, hinihingi mga sagot. Pagkalipas ng ilang araw, habang tinutulungan ng mga babae si Al sa bukid, bigla nila siyang narinig na sumigaw, kaya't dali-dali silang tumakbo para alamin kung ano ang nangyari at nagulat silang malaman na ang mga damo pala ang sanhi ng problema. Ipinagdalamhati ni Al na hindi niya napansin ang mga damo na tumutubo noong mas maaga, at hindi alam ng mga babae kung paano tutugan sa kanyang pagkadismaya nang hindi tumatawa. Nang maglaon ng araw na iyon, sumama sila sa kanya sa palengke para ibenta ang kanyang mga ani, at habang naroon, dumaan ang hari na nakasuot ng kasuutan para hindi makilala. Nagtago si Fal pagkakita niya sa kanya dahil ayaw niyang mabisto ang kanyang tunay na pagkatao. Bumili ang hari ng ilang gulay, at bago umalis, tinanong niya si Al kung kailan siya magpapakasal sa kanyang anak. Sinubukan ni Al mag-isip ng pinakamagalang na paraan para sabihin sa lalaki na hindi kailanman, pero tuso ang hari. Ipinangako niya kay Al na bibigyan niya ito ng dagdag na lupa at bagong gamit sa bukid kung papayag siyang pakasalan si Fal. Mukhang nakakatukso ang alok na ito kay Al, at papayag na sana siya kung hindi siya pinigilan ni Rory. Nainis si Fal na sinisira ni Rory ang kanyang pagkakataon, sinubukan niya itong hampasin ng patatas, pero nakailag siya, at si Al ang nataman sa halip. Habang wala siyang malay, may nagpakitang babae sa kanya, pero nagising si Al bago pa nito masabi. Bigyan siya ng anumang kapaki-pakinabang. Nagtaka si Al kung ano ang nangyari, pero itinago niya ito sa sarili dahil ayaw niyang magmukhang isang baliw. Di nagtagal pagkaalis ng hari, ibinente nila ang natitirang mga produkto, at nagpasalamat si Al sa mga babae sa pagtulong sa kanya. Sabi niya gagamitin niya ang pera mula sa benta para bumili ng pamatay damo para sa mga ligaw na halaman, at mukhang tuwang-tuwa siya sa ideya ng pagtanggal sa mga ito. Ang pagkakita sa kanya na parang nagiging kontrabida ay nagpatakot sa mga babae, kaya nag-isip sila ng mga dahilan para umalis agad. Habang naglalakad si Al sa syudad, nakasalubong niya si Rix, na nagtanong kung may umihiba sa kanyang cereal. Ipinaliwanag ni Al ang kanyang problema sa mga damo at nagpatuloy sa usapan tungkol sa kung paano niya aalisin ang mga ito gamit ang herbicide na binili niya. Bago kay Rix ang ganitong pag-uugali ni Al, pero hindi siya tumakbo tulad ng ginawa ng mga babae. Maya-maya, napansin nila ang isang babaeng nagpupumiglas laban sa ilang lalaki, kaya lumapit si Al at sinabihan silang tantana na ang babae. Sinabihan siya ng isa sa mga lalaki na huwag makialam at tinangkang saksakin siya, pero madali siyang pinatulog ni Al bago gawin din yun sa kaibigan nito. Ang pangit na mataba na naiwan ay tumakbo na lang palayo nang ibaling ni Al ang kanyang atensyon sa kanya. Sa kanya, dahil sa kanyang mabilis na pagtakbo, nahulog ang kapote na suot ng babae, at nakita ni Al at Rix ang kanyang mga sungay. Nang mapagtanto ng babae ang nangyari, dali-dali niyang ibinalik ang kanyang kapote dahil sa takot, ngunit ngumiti si Rix at tinanong kung ang pangalan niya ay Urea. Nagtanong siya kung paano niya nalaman ang kanyang pangalan, at ipinahayag niya na isa rin siyang demonyo bago ipaliwanag kay Al na si Urea ang kasalukuyang anak ng haring demonyo. Dahil sa pagtataka, tinanong ni Al kung bakit siya nasa isang bayan ng mga tao, ngunit nag-atubili si Urea na sumagot dahil isa siyang tao. Kinailangan pang tiyakin ni Rick sa kanya na isa si Al sa mga mabubuting tao bago siya magsalita. Lumabas na ang personal na lingkod niya, si Volt, ang nagpadala sa kanya doon dahil, ayon sa kanya, nasa panganib siya. Sinabi ni Urea sa kanila na hindi niya alam kung anong uri ng panganib ang tinutukoy nito, pero sinabi niyang may kutob siya na may hindi maganda sa kaharian ng demonyo. Nang marinig ito, nag-alok si Al na samahan siya papunta doon at pinakiusapan si Rix na linisin ang mga damo sa kanyang bukid. Tinanong ni Rix kung kailangan niya ng tulong sa pagbok ng barko papunta sa kaharian ng demonyo, at sinabi ni Al na hindi na. Ang ideya na masyadong mahal ang barko para sa isang dukha na katulad niya, kaya pupunta siya. Ang umasa sa kanyang mga paa. Pagkatapos, binuhat niya si Urea na sumisigaw habang tumatakbo siya sa ibabaw ng dagat na parang siya ay nasa isang caravan. Nang makarating sila, nagpasalamat si Urea sa kanya, sinasabing dahil sa kanya, may iligtas niya ang kanyang mga kababayan, ngunit bago pa man sila makaalis sa dalampasigan, sumulpot si Volt. Tinangka niyang atakihin si Urea, ngunit nailigtas siya ni Al at nakipaglaban dito ng ilang minuto bago niya napagtanto na ang demonyo ay kinokontrol. Nagawa niyang manaig at pinabagsak si Volt, ngunit hindi nagtagal ang demonyo. Nang makatayo ulit siya,
tinangka niyang puksain sina Al at Urea, ngunit biglang sumulpot si Lucicos. At pinatulog siya, o pinawala ng malay. Tinanong ni Al ang kanyang ina kung paano niya nalaman kung nasaan siya at sinabi ni Rix ang lahat. Pagkatapos ay nagpakilala siya kay Urea, ngunit natakot ito at nagtago sa likod ni Al. Sinabi ni Al na walang dapat ikatakot at tinanong siya tungkol kay Volt dahil napakalakas ng kapangyarihan ng demonyo. Ibinunyag ni Urea na si Volt ang pinakamakapangyarihang gumagamit ng mahika sa mga demonyo, ngunit halos lahat ng oras niya ay inuukol sa paglalamang sa kanya. Mula sa kanyang paliwanag, napagtanto ni Al na karapat-dapat si Volt na maging nominado sa kakatakot na ang mga parangal ng taon, at sumang-ayon si Luceca. Gayunpaman, sinabi niya na kailangan nilang patuloy na lumipat. Pagdating sa kastilyo, natagpuan nila ang lahat ng mga gwardya na walang malay, kaya dali-daling pumunta si Urea sa silid ng trono para hanapin ang kanyang ama. Natagpuan nila siyang nakahiga sa sahig, ngunit kinumpirma ni Al na humihinga pa siya. Sa kabilugan, napansin niyang gumagalaw ang isa sa mga gwardya, kaya nilapitan niya ito para magtanong. Sasagutin na sana siya ng demonyo nang makita niya na nasa silid din si Urea. Ipinahayag niya ang kanyang kasiyahan na makita siyang buhay, ngunit sinabihan siyang tumakas nang mapansin niya si Luceca. Pagbunot ng espada, agad kumilos si Al, na iligtas si Urea, at sinabi ni Luceca na dismayado siya sa kanya dahil sumuwi siya. Kalmadong sinabi ni Al na itigil na niya ang pagpapanggap at alam na niyang hindi siya ang kanyang ina nang makita niya ito, dahil hindi siya agad yamakap tulad ng nakaugalian niya. Pinuri siya ng peking Luceca dahil nakita niya ang kanyang pagpapanggap at pagkatapos ay ginulat siya sa pagbubunyag na siya si Ilvia. Tinanong niya kung paano itong nabuhay, at sinabi nito na lahat ng ito ay dahil sa dakilang masamang Diyos. Pagkatapos ay itinaas nito ang kanyang kamay at nagtipo ng isang bowl ang enerhiya ng mahika, na itinuro nito kay Urea. Pero nakakilo si Al sa tamang oras para iligtas siya. Tumagos ang mahika sa trono at mga pader bago wasakin ang mga bundok na nakaharang. Hindi pinansin ni Ilvia ang pagkabigla ni Al at Urea, at sinabi niya na ang kapangyarihan ng masamang Diyos ay nakakulong sa loob ni Al. Nang makita niya ang hindi makapaniwalang ekspresyon sa mukha nito, ipinaliwanag niya na noong araw na nakuha niya ang lahat ng kanyang kasanayan sa pagtatanim, natanggap niya ang kasanayan ng dakilang masamang Diyos, na nagpataas ng kanyang lakas ng atake. Nagtanong si Al kung anong pakay ng dakilang masamang Diyos sa kanya, at nang banggitin niyang hindi pa niya nakita ang taong yon, sinabi ni Ilvia na nakita na niya ito. Sinabi niya noon na kung papayag si Al na sumama sa kanya at sa dakilang masamang Diyos, sasabihin niya sa kanya ang lahat ng detalyado. Habang nagsasalita siya, hinawakan niya ang mukha ni Al at sinubukang pilitin ang isip niya para gawin ang gusto niya, ngunit pinutol siya ni Urea. Tinawag niya si Al para magising, at nainis si Ilvia nang marinig niyang tawagin ni Urea si Al na kuya. Dahil dito, sinunggaban niya si Urea sa leeg at sinabihan itong tumigil sa pakikialam at pagtatangkang agawin ng kanyang kapatid. Nagmakaawa si Al na tumigil siya at sinubukang umawat, pero tinamaan siya ni Ilvia ng isang mahika at kalmadong. Sinabi sa kanya na tanggapin ang alok niya o panoorin si Urea na mamatay. Nagmakaawa si Urea kay Al na huwag pumayag sa gusto ni Ilvia. At nagalit si Ilvia sa kanya dahil muli siyang nakisali, kaya naisip niyang tapusin na siya. Nang itaas niya ang kanyang kamay para gawin yon, ang pendant sa leeg ni Al ay nagsimulang kumislap, at sa sumunod na sandali ay tumigil ang oras. Umabot ng ilang segundo kay Al para maintindihan ang nangyayari, at nang maintindihan niya, ang babaeng nagpakita sa kanya sa palengke ay nagpakita muli. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang mabuting Diyos at ipinaliwanag na pinipigilan ng masamang Diyos ang siya mula nang makipag-usap sa kanya. Sinabi rin niya na wala na silang masyadong oras, kaya aalisin niya ang kapangyarihan ng masamang Diyos na nakakulong sa loob niya at papalitan ito ng kanyang kapangyarihan. Pagkasabi niya nito, sinubukan ng masamang Diyos na makialam, ngunit itinaboy niya ito at ginawa ang sinabi niya. Nang matapos ang kanyang gawain, sinabi niya kay Al na ibabalik niya ng kauntiang oras para bigyan siya ng pagkakataon na iligtas si Urea, at nagpasalamat siya. Nang siya ay maglaho, nagsimulang gumalaw muli ang oras, ngunit tinupad niya ang kanyang pangako at bahagyang inuurong ito para dagdagan ang kanyang tsansa na mailigtas si Urea. Gamit ang kapangyarihan ng mabuting Diyos, tinangkang pigilan ni Al si Ilvia, pero sa gulat niya, mga damo ang lumitaw.
Kinutya siya ni Ilvia dahil gumagamit siya ng mga murang salamang kalaban sa kanya, pero sa sumunod na segundo, pumulupot ang mga damo sa kanya, kaya napilitan siyang bitawan si Uriah. Gayunpaman, hindi siya nito kayang pigilan ng matagal, at nakawala siya bago niya tangkaing atakihin muli si Uriah. Agad na ginamit ni Al ang mga damo bilang harang, at nakakagulat, mas matibay pa ito kaysa sa huling relasyon mo. Muling pumulupot ang mga damo sa kanya, at habang nagpupumiglas siya, dumating si Volpe. Agad niya itong sinalakay gamit ang kanyang mahika, at nang sigurado siyang napakalma na niya ito, pinuntahan niya si Uriah para tingnan. Sa kasamaang palad, walang nangyari kay Ilvia, at pinalipad niya si Volpe papunta sa pader dahil sa pangahas na pagsalakay sa kanya. Sinubukan ni Al na pumagitna, pero nilagpasan siya nito at handa na sanang tapusin ang buhay ni Volpe nang sumigaw si Al para tumigil siya. Dahil napagtanto ni Ilvia na hindi siya papayagan ni Al, nagpasya siyang umalis, pero nangako siya kay Al na babalikan niya ito pagdating ng tamang panahon. Pagkawala niya, hinablat ni Volpe si Al sa kwelyo at tinanong kung ano ang relasyon. Ay kay Ilvia. Nagmakaawa si Uriah kay Volpe na huwag saktan si Al dahil ito ang nagligtas ng kanyang buhay, pero ayaw makinig ni Volpe. Noon din, nagsalita ang Demon Lord at inutusan si Volpe na palayain ang lalaking nagligtas ng kanilang buhay, kaya umurong si Volpe. Pagkatapos, humingi ng paumanhin ang Demon King sa ngalan ni Volpe bago itanong kung sino si Ilvia sa kanya. Inamin ni Al na kapatid niya ito at ipinaliwanag ang lahat ng alam niya. Sinabi ng Demon King na wala siyang gaanong alam tungkol sa Evil God dahil ang dating Demon King ang nakipag-usap dito. Gayunpaman, nangako siyang titingnan niya ito. Nang tumalikod si Al para umalis, tinanong ni Uriah kung makikita niya pa ba siya, at nangako siya na oo, kaya niyakap siya nito. Nagalit si Volpe nang makita niya ito, at agad niyang inilayo si Uriah kay Al at pinagbintangan si Al na hindi nagpapakita ng respeto kay Uriah. Ipinagtanggol ni Al ang kanyang sarili, at sinabi na kung mayroon mang kainahinala, si Volpe yun, ngunit itinanggi ito ni Volpe. Kalaunan, habang naglalakad pa uwi si Al, inalala niya ang pagtatagpo kay Ilvia at inisip kung ang nilalang na dragon na nakita niya sa yungib noong mga nakaraang taon ay ang masamang Diyos. Umaasa na makakuha ng mga sagot, pinuntahan niya si Testa para tanungin kung may natatandaan ba siya mula sa araw na yun. Sinabi ni Testa na hindi niya nakita ang nilalang at hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Al nang tanungin tungkol sa dakilang masamang Diyos. Kumain ang mga bata ng kamatis, at bago umalis si Al, inanyayahan niya si Testa na maglaan ng oras kasama niya sa lungsod. Ngunit tinanggihan ni Testa ang imbitasyon. Habang naglalakad palayo si Al, sinabi ni Testa sa sarili niya na masaya siya na inanyayahan siya ni Al, pero hindi niya kayang iwan ang baryo. Pagkatapos, nakatagpo si Al ng isang babaeng orc, pero sa halip na tumakbo, humarap siya at sinuntok ito sa mukha. Nakakagulat, hindi umubra ang suntok sa orc nang simulan siyang habulin nito. Dumating ang grupo ni Jake para tulungan siya. Nagtanong sila kung bakit hindi nagawang talunin ni Al ang orc, at inamin ni Al na hindi niya alam kung bakit. Nang makarating sila sa guild, sinabi ni Al kay Helen at Rory ang nangyari, at nagtaka sila. Hiniling ni Helen na makita ang stats ni Al, at nang ipakita niya ito sa kanya, napansin niya na bumaba ang kanyang lakas. Napagtanto ni Al na nang tanggalin ng mabuting Diyos ang kapangyarihan ng masamang Diyos mula sa kanyang katawan. Naibalik na niya ito sa isang normal na tao. Nang makita ang hitsura niya, nagtanong ang mga babae kung alam niya kung bakit bumaba ang kanyang stats, at sinabi ni Al na hindi niya alam dahil ayaw niyang pabigatin sila ng katotohanan. Maya-maya, dumating si Rix dala ang isang liham mula kay Lucica, at habang binabasa ni Al ang unang bahagi, natakot ang mga babae dahil parang nagbabanta si Lucica sa kanila. Sa kabilang bahagi ng liham, isinulat ni Lucica na nabalitaan niyang may nangyari sa kanya at sinabi na kung kailangan niya ng anumang payo, malugod siyang makikinig sa kanya. Hinikayat niya itong umuwi, at nang magsimula na naman siyang ipahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya. Nagpasya si Al na sapat na ang kanyang nabasa. Tinanong ni Rix kung susulat siya ng sagot, at sinabi ni Al na hindi, kaya lumingon ang kartero para umalis. Nabangga niya si Fal paglabas, at pagkatapos magpalitan ng magandang bati, lumapit ang prinsesa kay Al. Inimbitahan niya itong makipag-bonding sa kanya, pero ito'y nagpaalab kay Rory at Helen, at nang sumingit ang lasing na si Luke, tinakat siya ng tatlong babae sa kanilang mga titig.
Pagtingin sa paligid, nagtaka si Al kung bakit nangyayari ang lahat ng ganito. Gayunpaman, napagtanto niya na hindi naman pala masama ang mga bagay dahil kasama niya ang mga babae at ang mga nagmamalasakit sa kanya. Ipinasya niyang huwag mag-alala tungkol sa maaaring mangyari kapag muling nagpakita si Ilvia at nagpasyang ibuhos ang sarili sa kanyang trabaho dahil pangarap pa rin niyang maging pinakadakilang magsasaka. Ano ang iniisip mo tungkol sa pagbabalik ni Ilvia? Magtatagumpay kaya siya sa kanyang mga plano, o sasama siya kay Al para labanan ang masamang Diyos? Kung nakarating ka dito at nagustuhan ng video, magkomento ng pangalan ng paborito mong babae. At panuorin din ang susunod na video. Kita-kits sa susunod na video. Nang sandaling yon, ipinaalam ng isang mensahero kay Fal na kailangan siya sa palasyo, at pagdating doon, ibinunyag ng mga kabalyero na papalapit sa lungsod ang isang kawan ng mga halimaw. Nakakagulat ito dahil nakapaglagda na ng kasunduan ng kapayapaan ang mga demonyo at mga tao, at nagtataka ang hari kung ano ang nangyayari. Ibinunyag ni Cecil, ang punong tagapangasiwa, na naiugnay na niya ang lahat ng kainahinalang aktibidad na nangyari ng araw na iyon kay Romeo Vanded, isa sa mga kumander ng hari ng demonyo na naghahangad ng paghihiganti sa mga tao. Iminungkahi niya pagkatapos na tumakas ang hari at ang prinsesa bago dumating ang kawan, at matapos ang pinagsamang pagsusumamo sa payat na matandang lalaki na iligtas ang kanyang sarili at ang kanyang sheltered na anak na babae. Sa wakas pumayag silang tumakas mula sa lungsod.